4 na taon nang nakaratay ang aking biyenan. Habang naglilinis ako ng bahay, nakita ko sa ilalim ng kama niya ang isang pares ng maataas na takong. Lihim akong sumunod sa kanya, at ang nakita ko ay nagpatigil sa aking hininga. Ako si Carla Reyes, 30 taon na ngayong taon. Sinasabi ng mga tao na ang 30 ay ang panahon ng isang babae para sa paghinog, ang panahon ng pagiging matatag, pagiging malambot sa tamang oras, pagiging matigas kung kinakailangan. Ngunit para sa akin, ang 30 ay parang isang lampara sa gilid ng kama. Hindi sapat ang liwanag, ngunit masyadong madilim kung papatayin. 4 na taon na akong namumuhay sa isang kondominium sa Maynila sa Taguig, sa loob ng isang gusaling napapalibutan ng mga pamilyang nagtatangkang mabuhay sa gitna ng ingay at trapik ng lungsod. Araw-araw ay parang naglalakad ako sa manipis na yelo, at kahit isang maling hakbang ay maaaring magpabagsak sa lahat. Nakatira kami sa 12 palapag. Ang aming unit ay hindi malaki, 2 kwarto, isang sala na magkasama ang kusina. Nang bagong kasal kami ni Dante, nag-ilusyon ako na ang pagsara ng pinto ng kondo na iyon ay katumbas ng pagkakaroon ng aming sariling mundo. Ngunit kahit nakasara ang pintuan, may isang taong nasa loob na hindi ko makuhang huminga ng malalim. Ang taong iyon ay ang aking biyenan, Aling Rosing. 50 taong gulang na si Aling Rosing ngayong taon. Ngunit kung titingnan mo siya, maraming tao ang mag-aakalang wala pa siyang 40. Maputi ang balat, itim na may reddish na brown ang kulay ng buhok niya mula sa salon, at laging makintab ang mga kuko. Hindi siya ang uri ng biyenan na nakaupo na lang na nagbibigay ng rosaryo. Gustong-gusto niya ang mga live selling sa social media, ang pabango, ang magagandang damit, at lalo na kinasusuklaman niya ang salitang payapa na ang buhay ko. Minsan sinabi niya sa akin ang isang bagay na mukhang biro pero hindi. Aning Carla, huwag mong isipin na matanda na ako. Bata pa ako. Nakatawa siya pagkasabi noon. Ngunit ang tawang iyon ay nagpalamig sa aking likod, parang pahiwatig na may lakas pa siyang guluhin ang buong sambahayan. At ang babaeng iyon, ang babaeng nagsasabing bata pa siya, ay ang babaeng nakaupo sa wheelchair sa loob ng 4 na taon. Ang asawa ko ay si Dante Reyes, 33 taong gulang. Engineer si Dante sa konstruksiyon, maaga siyang umalis at huli siyang uuwi. Sa trabaho, matigas siya at mapagpasya. Ang isang salita niya ay sinusunod ng lahat. Ngunit sa bahay, kapag bumuntong hininga lang ang kanyang ina, parang inaalisan siya ng lahat ng lakas. Tinawag ni Dante ang lahat ng ito na paggalang. Para sa akin, maraming beses, ito ay parang isang utang na hindi na mababayaran. Ang anak namin ay si Miggy, 8 ang edad, papasok sa 3 baitang. Manipis siya, maliwanag ang mga mata, at laging maraming sasabihin. Si Miggy ang tanging dahilan para patuloy akong pilit na panatilihing malambot ang aking boses sa loob ng bahay na ito. Ngunit matalino ang mga bata. Isang araw, hinawakan niya ang aking kamay at bulong na nagtanong, "Mami, bakit lagi nang galit si Daddy?" Hinagod ko lang ang kanyang buhok. Pagod lang si Daddy. Sinabi ko iyon para mapayapa ang anak ko, ngunit alam ko na ang pagod ni Dante ay hindi lamang galing sa trabaho, galing ito sa isang uri ng presyur na walang pangalan na tinatawag na nanay. 4 na taon na ang nakakaraan. Noong Mayo 2022, may malaking nangyari sa aming pamilya. Isang gabing malamig at maulan sa Maynila, natatandaan ko ang amoy ng basang aspalto at usok ng tambutso. Natatandaan ko ang ingay ng mga sasakyan. Ang tatay ni Dante, si Tatay Berto, ay namatay sa isang aksidente sa kalsada. Tinanggap namin ang balita habang kumakain. Iniwan ni Dante ang kanyang plato, namutla ang mukha niya, at sinabi lang, "Bantayan mo si Miggy, susundan ko si nanay." Tapos lumabas siya. Pumunta rin ako sa ospital. Ang unang nakita ko ay isang puting tela na hinila hanggang dibdibo at ang mga matang mapula ni Aling Rosing na halos mahulog sa pagkagulat. Sinabing may trauma siya. Pagkatapos ng ilang araw, inihayag ni Aling Rosing, "Hindi na ako makalalakad." Hindi ko na maalala nang malinaw ang lahat ng sinabi ng doktor.
Ang naalala ko ay ang pakiramdam parang may nagbuhos ng isang timba ng malamig na tubig sa ulo ng buong pamilya. Mula noon, si Aling Rosing ay nasa wheelchair. Noon, naniniwala ako. Naniniwala ako tulad ng paniniwala sa pag-ulan kapag makulimlim ang langit. Naniniwala pa nga ako ng labis hanggang sa sinisisi ko ang aking sarili dahil ang aksidente noon ay nagsimula sa isang tawag ko. Nag-uusad kasi si Miggy noon, wala ako sa bahay. Tinawagan ko sina Tatay Berto at Aling Rosing para sunduin si Miggy sa paaralan. Isang simpleng kahilingan lang akala ko, ngunit sa daan pa uwi, nangyari ang aksidente. Maraming gabi pagkatapos noon, nakahiga ako na nakatingin sa kisame at naririnig ko ang mga salita ng mga tao na parang nagbubuhos sa tenga ko. Isa kang salita, 4 na kabayo ang mahirap pabalikin. Isang tawag, isang buhay ang nawala. Kahit sinasabi ng lahat na hindi ko kasalanan, hindi ko maalis ang batong iyon sa aking puso. At ang batong iyon ang dahilan kung bakit 4 na taon akong yumuko sa harap ni Aling Rosing. Alam ni Aling Rosing ang lahat ng ito. Sa loob ng aming kondo, hindi siya kailangang sumigaw o magmura, basta tumingnan kanya at magbuntong hininga. Tapos, pasensya na, hinahasol ko na ang mga anak ko. Isang pangungusap lang yon, at si Dante ay nanlilim na ang mukha, lumilipad na ang tingin sa akin. Huwag mo nang isipin-isipin ang nanay ko. Naghihirap akong magsalita, dahil ako ang pinaka-nag-iisip sa lahat. Ang buhay ko mula noon ay naka-frame sa mga maliliit na gawain, paulit-ulit tulad ng segundero ng orasan. Umaga magluto ng lugaw, maghanda ng gamot, tulungan si Aling Rosing, mula kama papunta sa wheelchair, punasan, masahin ang mga paa, tapos magmadaling ihatid si Miggy sa eskwela, takbuhan sa opisina. Hapon lutuin, paliguan ang bata, ayusin ang bahay, at muling umiikot sa wheelchair na iyon. May mga oras na pagod na ako, kaya gusto ko nang umupo lang sa sahig at huminga. Ngunit kapag huminga akong malalim, sasabihin ni Aling Rosing, "Pagod ka na ba, Carla? Alam ko, hassle ka kasi sa akin." Kapag narinig ko iyon, kahit gaano kapagod, kailangan kong ilulon ang pakiramdam ko. Napakarami kong nalunok. Sabi nga ng mga matatanda, ang taong matiisin ay sagana sa biyaya, ngunit hindi ko makita kung saan naroon ang biyaya. Ang nakita ko lamang ay ang sarili kong pagkatunaw. Si Aling Rosing ay may ibang uri ng pagkatao rin. Hindi siya nagdadamit ng pasyente, laging malinis at mabango ang kanyang damit, suot ang mga knit na top na pumapagitna sa katawan, nakatali ang kulay-kulay na scarf. Sa wheelchair, tuwid ang likod niya, ayos ang buhok, may maliit na hikaw na kislap-kislap. Ang bawat bisita ay aawyat, "Kikiki." Kawawa naman si Aling Rosing, bata pa naman. Siya ay ngingiti lang ng malungkot. Ganoon talaga eh. Ang lungkot na iyon sapat para ikaw ay maawa, sapat para maramdaman mo na may kasalanan ka. Sa bawat kainan, nakaupo si Aling Rosing sa tapat ng bintana. Lagi akong nagluluto ng mga putahe, sinigang, adobo, pinakbet, kare-kare, iba-ibang ulam na angkop sa panlasa ni Aling Rosing. Kumakain siya ng konti, dahan-dahan, at paminsan-minsan ay nagsasabi ng isang bagay na parang bato na nahulog sa malinaw na sabaw. Noong buhay pa si Tatay Berto, laging kumpleto ang ulam sa mesa. Kapag narinig ko iyon, wala akong magawa kundi mag-serve ng dagdag na ulam sa kanyang plato at magsabi, "Kumain po kayo para may lakas kayo, Nay." Tutango siya. At ang tingin niya sa akin tulis, ngunit malamig. Isang beses, nagtanong si Miggy nang walang bahid ng reklamo, "Lola, kailan ka nagagaling para maglakad tayo sa park?" Tumingin si Aling Rosing sa apo, tapos lumingon sa akin. Siguro hindi na. Simpleng sinabi niya iyon. Ngunit para sa akin, iyon ay parang kawit na humila pabalik sa aking puso. Tumahimik si Miggy. Nagpigil si Dante ng buntong hininga. At bigla na lang akong nakaramdam ng pagkatuyo sa lalamunan. Sa ibang tahanan, ang buntong hininga ay buntong hininga lamang. Sa aming tahanan, ito ay utos. Nagpapasabi sa akin na dapat akong magpatuloy sa pagtitiyaga. Nagpapasabi kay Dante na dapat siyang magpatuloy sa pagtangkilik
Nagpapasabi kay Miggy na dapat lumaki siyang palaging natatakot na mapagalit si Lola. Gabi-gabi, kapag natulog na si Miggy, lumalagpas ako sa balkonahe para mag-ipon ng mga labadang tuwalya. Tinitingnan ko ang mga sasakyan sa kalsada, ang mga ilaw ay parang agos ng tubig. Naisip ko, ganoon din ang buhay ng tao. Iniisip nating lahat na tayo ang nagpapatakbo, ngunit kadalasan nadadala lang tayo ng isang agos na hindi natin nakikita. Natatanong ko ang aking sarili, gaano pa kaya ako makatitiis? Hindi ko alam. Alam ko lang na kinabukasan, mag-aagahan na naman ako. Isang umaga, habang naglilinis ako ng kwarto ni Aling Rosing, natumba ang dulo ng aking walis sa ilalim ng kama. Naglagay ako ng kamay para kunin ang harang at halos napalayo ang aking hininga. Isang pares ng mataas na takong wine red, makintab na balat, matulis ang dulo, mga 7 sentimetro ang taas. Ang uri ng sapatos na suotin ng babae kapag may pupuntahan, may selebrasyon, kapag gusto niyang maganda. Ang hindi nagpapagitiwala sa akin ay hindi ang kulay ng sapatos kundi ang kondisyon nito. Hindi ito luma. May bahagyang paggasgas sa takong, may manipis na tuyo na alikabok sa ilalim, at ang tali ay maayos na nakakapit para bang katataos lang ng pagtayo niya. Hawak ko ang sapatos, nanginginig ang aking mga kamay. Isang katanungan ang pumitik sa isip ko, isang katanungang mukhang walang kwenta ngunit puno ng kahulugan. Bakit may mataas na takong ang nakaratay na babae? Tahimik na tumingin ako kay Aling Rosing. Nakaupo siya sa wheelchair, nakatingin palabas ng bintana, magkamay, nakapatong sa armrest payapa, ngunit may isang bagay sa kanyang katahimikan na hindi pantayan. Nagsalita ako ng pabago-bago. Nay, may naiwanan ba kayong gamit sa ilalim ng kama? Hindi siya lumingon, ngunit sumagot siya ng walang pagbabago sa tono. Yung mga gamit ko lang doon, huwag mong guluhin, baka mag-alikabok. Isang tibok ng puso ko sumablay. Gamit ang tinawag niyang gamit ang isang pares ng mataas na takong. Gusto ko pang magtanong. Ngunit naramdam ko na parang may pumigil sa aking lalamunan. Alam ko sa bahay na ito, kahit isang maling tanong, kayang gawing malaking bagay ni Aling Rosing at si Dante ay titingnan na naman sa akin ng may galit. Inilapat ko muli ang sapatos sa ilalim ng kama maingat, hanggang sa pakiramdam ko ay kakaiba ang aking ginagawa, parang nagtatago ng isang bagay na hindi sa akin. Nang matapos kong linisin ang kwarto, lumabas ako sa hardin at huminto sa pasilyo. Paikot ang isip ko. Kung ang sapatos na iyon ay kanya, kung may beses siyang nakatayo, lumabas, nagbihis, ng maayos at nagsuot ng mataas na takong, ano ang ibig sabihin niyon? Na may mga oras siya na normal ang paglalakad, ngunit sa bahay ay nakaupo sa wheelchair at humihinga ng mabigat? Pinagsalitaan ko ang aking sarili, huwag mag-isip ng ganoon. Ang nakaratay, wala pang katibayan. Ngunit naalala ko ang isang kasabihan ng aking lola, malalim man ang dagat, may salok pa rin, ang puso ng tao ang walang taos. Pakiramdam ko ay bago na humihip ang hangin, at hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ng hihip na iyon. Inilagay ko ang tray ng lugaw sa mesa, binago ang manipis na kumot sa kandungan ni Aling Rosing. Ang biyenan ko ay lumingon sa akin at nagsabi ng mahinahon, "Nahihirapan ka dahil sa akin, Carla." Hindi ako sumagot. Sa labas, maliwanag at malamig ang liwanag ng umaga sa kurtina. Habang lumalabas ako ng kwarto, narinig ko ang malakas na pagtibok ng puso ko, isang tibok na tiyak at malinaw, na parang babala mula sa loob ng aking dibdibo. Mula ng umaga na iyon, may isang damdamin na hindi ko maipaliwanag ang lumulutang sa aking dibdibo. Hindi ito tahasang pagdududa, kundi isang masakit na pagkabagabag, tulad ng isang maliit na langaw na humuhuni sa silid habang tumatagal. Hindi nakakapatay, ngunit sapat para mapigilan ang tulog. Natapos ko ang pag-aayos ng tray ng lugaw nang tumakbo palabas ng kwarto si Miggy, hindi pa buo ang pagkakatahi ng uniforme niya. Habang nginangata ang kanyang scrambled egg, nagbibigay siya ng mensahe. "Mommy, sinabi ni teacher magdala ng colored paper ngayon." "Oo," sagot ko, at inaayos ang kuwan ng kanyang kwelyo. Sa tahanan na ito,
kung minsan sapat na ang makita si Miggy na kumakain ng masaya para maramdaman ko na may dahilan pa akong mapanatag. Lumabas si Dante mula sa kanilang kwarto, tinitingnan ang telepono habang naglalakad. Sinabi niya ng mabilis, parang binaril ang mga salita. Maaga akong pupunta sa trabaho ngayon. Alalahanin mo si nanay, inumin ang gamot sa tamang oras. Tumango ako. Ang mga ganoong tagubilin ay normal na pakinggan, ngunit dahan-dahan, ginawa nila akong isang buhay na orasan. Kung maling mag-tik ng isang sandali, sisihin ka. Lumingon si Dante sa akin, binabaan ang kanyang boses. Bumalik ako mamayang gabi, alagaan mo si nanay at si Miggy. Sabi niya iyon nang malumanay, ngunit alam ko na ang alagaan ay nangangahulugang isang mahabang listahan ng mga gawaing walang pangalan. Inihatid ko si Miggy sa sinasakyang school van. Pagbalik ko, bukas ang elevator sa 12 palapag, tahimik ang pasilyo. Hindi pa natapos ang aking paghakbang papasok ng kondo nang marinig ko ang boses ni Aling Rosing mula sa kanyang kwarto. Carla, anak, manipis ang boses niya tulad ng hamog, ngunit tuwing dumarating sa aking tenga, kailangang tumakbo ako. Pinindot ko ang pinto ng kwarto. Nakaupo si Aling Rosing sa wheelchair malapit sa bintana, isang kamay ay nakapatong sa kanyang dibdibo, ang isa ay nakakapit sa armrest, maputla ang mukha, nakapikit ng bahagya ang mga labi. Bigla akong nahirapang huminga, sabi niya, humihingal, siguro dahil malamig kagabi. Lumapit ako agad, nagbuhos ng mainit na tubig, nagbigay ng gamot. Uminom muna kayo ng mainit na tubig, Nay. Inabot niya ang gamot, ngunit nanginginig ang mga kamay niya, isang regular, pantay na panginginig. Hindi ko alam kung bakit napansin ko ang ritmo ng panginginig na iyon, ngunit may kakaibang bagay sa aking loob. Nang matapos siyang uminom, dumapa siya sa sandalan ng wheelchair at nagsalita na parang nagrereklamo, ngunit hindi. Hassle na ko sa inyo, sana buhay pa si Tatay Berto. Kapag narinig ko ang sana buhay pa mula sa kanyang bibig, ang likod ko ay nag-iinit dahil ang mga katagang iyon mula sa kanya ay laging parang isang karayom na tumatama sa pinakamalambot na parte ng puso ng iba. Pinaalaala nito ang pagkawala habang dinadrag pati ang pighati at ang kasalanan at hindi ka makasagot. Huwag na kayong mag-isip ng marami, Nay. Nandito ako, kaya ko. Sinabi ko ito ng mahinahon. Pagkasabi ko niyon, naramdaman ko na parang nag-sign ako ng isang walang takdang panahon na kontrata. Si Aling Rosing ay tumingin sa akin, may bahagyang pamumula sa kanyang mga mata. Oo, kaya mo, magaling ka. Pinuri niya ako, ngunit hindi ako natuwa. Nadama ko lang na inilalagay niya ako sa isang papel, ang papel ng tapat na manugang, ang papel na ito. Kung gagawin ko ito ng maayos, maganda ang sabi ng iba sa akin. Kung gagawin ko ng hindi maganda, tatawaging walang utang na loob, at kung gagawin ko ng napakahusay, mauubos lang ang lakas ko at walang magtatanong. Tanghali, nagluto ako ng mabilis. Simpleng kainan, sinigang na baboy, pritong tokwa at niyugang gulay. Dinala ko ang tray sa kwarto ni Aling Rosing. Tumingin siya sa pagkain at bumuntong hininga. Noong buhay pa si Tatay Berto, gustong-gusto niya ang sinigang na bangus. Malapit na ang kanyang kaarawan. Natigilan ako. Tama ang anibersaryo ng kamatayan ni Tatay Berto. Bawat taon, kapag malapit na ang araw na iyon, parang nagiging mas maigting ang lahat sa loob ng bahay. Para kay Dante, sugat ito. Para kay Aling Rosing, isang dahilan para paulit-ulit na mapaalala, at para sa akin, isang pagsusulit na kapag nabigo, hahatulan ka ng buong taon. Ano ang gusto ninyong ilutuin, Nay? Sabihin mo, at ihahanda ko. Sabi ko ng mahinahon. Tumingin sa akin si Aling Rosing, mapayapa ngunit seryoso. Ang handaan ay dapat na handaan may magtatanaw. Nakaupo ako ngayon. Lahat ay nakasalalay sa iyo. Pagkasabi noon, hinagod niya ang kanyang buhok at dahan-dahang nagdagdag, huwag hayaang masabi ng mga tao na pagkamatay ng ama, wala na kayong handa. Nahikayat akong tumahimik. Hindi siya nag-utos, hindi siya nagalit, ngunit bawat pangungusap niya ay may buntot na nagbubuhat sa akin pababa. Alam ko ang gusto niya, isang malaking handaan, mapansin ng lahat, para maawa ang lahat sa kanya. Ngunit ang pera ay saan galing? Ang aming pamilya ay hindi mayaman.
Si Dante ay may maayos na sahod bilang engineer, ngunit ang gastusin sa Maynila ay parang isang salbabidang butas kahit magbuhos ka ng gaano, laging kulang. Buwanang matrikula ni Miggy, pagkain, gamot, bayad sa kuryente at tubig, amortisasyon ng sasakyan. May trabaho rin ako sa opisina at maayos naman ang kita ko, ngunit kami ay nagbabayad pa rin ng amortisasyon sa isang utang. Nahihiyamang sabihin, ngunit minsan mag-isip pa ako kapag bibili ng 1 kilo ng gulay. Tumawag si Dante habang nasa opisina ako. Marinig ko ang ingay ng traffic sa likod ng tawag. Kumusta si nanay? Mas mabuti na siya, ngunit naalala niya ang handaan para kay tatay. Sa ilang salita lang, pababa na ang boses ni Dante. Oo, ang handaan ngayon ay dapat talagang maayos. Maraming naghirap si nanay. Nagsalita siya na parang nagsasalita sa sarili niya at nagdagdag ng may bahagyang kasungitan. Ayusin mo. Kung kulang, babawi tayo. Nginuya ko ang aking labi. Babawi tayo, malakas ang tunog. Ngunit saan kukunin ang babawi? Sa aling ipon? Sa aling buwan? Gabi noon nang umuwi si Dante. Natapos ko ang pagpaligo kay Miggy, basa pa ang buhok ng bata, amoy shampoo. Si Aling Rosing ay nasa sala na. Ang wheelchair ay nakaharap sa pinto, parang inabangan na niya ang anak. Habang nagtatanggal ng sapatos si Dante, nagsalita na si Aling Rosing. Nakauwi ka na. Grabe ang sakit ko ngayon. Pagkasabi niyon, inilagay niya ang kamay sa noo at nagpikit. Nakita ko agad naghirap siya ng tama sa pagbabalik ni Dante. Agad na lumakad si Dante papalapit, lumuhod sa tabi ng wheelchair, puno ng pag-aalala. Nasasaktan ka saan, Nay? Nakainom ka na ba ng gamot? Umiling si Aling Rosing, nanginginig ang mga labi. Takot akong uminom ng marami, baka makasama sa atay. Sige na. Lumingon si Dante sa akin. Ang tingin niya ay parang akusasyon, ngunit hindi hayag na sinasabi. Bakit hindi mo pinansin si nanay? Gusto ko nang magpaliwanag, ngunit nakialam si Aling Rosing. Ang boses niya ay mahina. Huwag sisihin si Carla, hindi niya kasalanan. Natanda na lang ako. Nag-aalala ako sa aking anak na napapagod. Nakatayo ako roon. Tuwalya pa rin sa kamay para sa buhok ni Miggy. Naririnig ko ang pangungusap na iyon at gustong matawa at umiyak ng sabay. Sinabi ng biyenan ko na hindi kasalanan ni Carla, ngunit sa parehong oras, nagawa niyang mapaniwalaan ni Dante na may pagkakataon akong nakalimutan ang tungkulin ko. Tinulungan niya ako sa salita, ngunit itinulak din niya ako ng isang hakbang papalayo. Hinila ni Miggy ang aking manggas at bumubulong, "Mami, gutom na ako." Humakbang ako at inakay ang bata sa kusina. Sa kusina, maririnig ng malinaw ang agos ng tubig. Binuksan ko ang rice cooker, inilabas ang kanin para kay Miggy, pinainit ang sabaw. Ang amoy ng sabaw ay dapat magbigay ng init, ngunit ang puso ko ay malamig. Pumasok si Dante sa kusina, binabaan ang boses. Intindihin mo si nanay, bata pa siya pero nasa wheelchair, nahihirapan siya. Tumingin ako sa kanya, pilit na pinanatiling normal ang boses ko. Hindi naman ako nagsalita ng kahit ano. Huminga si Dante nang malalim na parang pinapigilan ang sarili. Alam ko pagod ka, pero sa handaan ni tatay, huwag mo hayaang malungkot si nanay. Narinig ko ang huwag hayaang malungkot si nanay at naramdaman ko na parang nakakandado ako. Sa bahay na ito, ang damdamin ni Aling Rosing ang nasa gitna ng lahat. Kailangan ng lahat na lumayo, aliwin, umiikot, ayon sa kanya. Nang maitaas ang pagkain sa mesa, umupo ng maayos si Aling Rosing, wala na ang pamumutla, may buhay na ang mga mata. Sinabi niya, nang mahinahon, "Maayos naman ang ulam ngayon, pero sa handaan ni Tatay Berto ay kailangang ibang-iba." Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Dante. "Anak, hindi kailangan ng nanay mo ng kahit ano para sa sarili ko. Ang kailangan ko lang ay huwag mo akong iwan." Nakita ko nang malinaw ang kamay ni Dante na humigpit. Nag-iling siya, "Hindi kita iiwan, Nay." Ang pangungusap na iyon ay bumagsak tulad ng bato. Hindi ako takot na mahalin ni Dante ang kanyang ina. Natatakot lang ako na sa pagmamahal na iyon, nakalimutan na niya na ang kanyang asawa at anak ay kailangan rin siya. Gabi. Natulog na si Miggy. Nakahiga si Dante sa tabi ko, nakaharap sa dingding. Maliwanag ng bahagya ang kanyang telepono.
Hindi ko na tinangkilik ang pakikipag-usap tungkol sa handaan. Tanong ko lang ng mahinahon, Dante, naramdaman mo na ba na nakakahinga tayo ng mahirap sa loob ng bahay natin? Nagtatagal si Dante bago sumagot, tapos sagot niya ng biglaan, nag-iisip ka ng sobra, lumingon ako sa bintana. Doon, tuloy-tuloy ang ilaw ng lungsod na parang agos ng tubig. Bigla ko na lang naunaawaan sa bahay na ito, puwede akong gumawa ng lahat ng aking tungkulin, ngunit kapag nangahas akong sabihin ang aking damdamin, titatawaging nag-iisip ng sobra iyon. Ngunit ang lungkot ni Aling Rosing ay kailangang alagain ng lahat na parang isang mapanganib na baso. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpaalala sa aking sarili ng isang kasabihan. Ang nasa loob ng kumot, alam kung gaano kainit. Ang mga taong nasa labas ay nakikita lang na may asawa, may anak, may tahanan ako. Ngunit ang init ng kumot ito lamang ay nalalaman ng tumatahimik na nasa loob. Hindi ako umiyak, pagod lang ako. At ang pagod na iyon ay hindi nakasalalay sa aking mga kamay at paa. Naroon ito sa pagsunod kong mabuhay sa pamamagitan ng salitang tiis, nang wala itong hangganan at dahan-dahan, unti-unti kong naunawaan. Kung magpapatuloy ako ng walang limitasyon, darating ang araw na hindi na ako magiging ako. Isang katapusan ng linggo, inuwi ni Dante si Miggy sa loob ng isang umaga para bisitahin ang kanilang mga kamag-anak at agad na pumunta sa trabaho. Sabi niya, pahinga muna ako. Parang nagmamalasakit ang sabi niya, ngunit alam ko na bahagi ng layunin niya ay para malaya akong alagaan si nanay ng tama. Tahimik ang bahay hanggang marinig mo ang makinang ref na nagtik kapag nag-turn off ang compressor. Nakatayo ako sa sala, tinitingnan ang paligid, malinis ang bahay, ngunit hindi malinis ang aking isipan. May mga bagay na kumakapit sa loob ng ulo at kahit gaano mo paglinisin, hindi natatalon. Kinukuha ko lalo ang mga buntong hininga ni Aling Rosing, ang mga huwag hayaang malungkot si nanay na inilalagay ni Dante sa aking balikat tulad ng isang mabigat na basket. Nakapikit ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Aling Rosing. Narinig ko ang pagtap-tap ng kanyang telepono, hindi siya tumatawag, hindi siya nagreklamo ng sakit. Ngayon siya ay kalmado ng kakaiba, at kung minsan, ang katahimikan ay mas nakakabahala kaysa sa ingay, dahil ito ay parang patag na tubig bago ang isang malaking hangin. Napagpasyahan kong maglinis ng husto hindi para magpakita sa kahit sino, kundi dahil kailangan kong pagkaabalahan ang aking mga kamay para malimutan ang abala ng aking puso. Nilinis ko ang sala, ayos ang kusina, tapos tumayo ako sa harap ng kwarto ni Aling Rosing, huminga ng malalim at kumatok. Nay, lilinisan ko ang kwarto niyo. Agad siyang sumagot, ang boses ay matamis na parang ibinabuhos. Oo. Sige, nandito lang si nanay, Makati rin dito sa loob. Itinulak ko ang pinto. Nakaupo si Aling Rosing sa wheelchair malapit sa bintana tulad ng dati. Nakapatong ang manipis na kumot na asul sa kanyang mga hita. Bahagyang umaalingasaw ang pabango sa kwarto. Tumingin siya sa akin at nagpatingin sa aking basahan parang nag-iinspeksyon. Ipunasan mo ng mabuti yung ilalim ng kama, maraming alikabok doon. Opo, sagot ko. At sa loob ng aking puso ay may bahagyang hapdi. Sinasabi ng mga tao na nagpapahina sa tao ang karamdaman, ngunit si Aling Rosing ay nanghihina ba sa anong paraan kung namamanata pa rin siya ng bawat butil ng alikabok. Nagsimula akong magpalit ng kumot. Bahagyang nagilas si Aling Rosing para tulungan akong hilahin ang sulok ng kumot, mabilis at mahusay ang galaw niya. Muli, nakita ko ang galing na iyon, kakaiba. Ngunit nagpaalala ako sa sarili, huwag mag-akala ng walang katibayan. Sa buhay, ang salita ay kailangan ng patunay. Nang lumipat ako sa pagwalis, yumuko ako para maabot ang ilalim ng kama at ang dulo ng aking walis ay natumba sa isang matibay na bagay. Inilabas ko ito gamit ang aking kamay at parang may bumatak sa aking buong katawan ng malakas. Isang pares ng mataas na takong wine red, makintab na balat, katamtamang matulis ang dulo, 7 sentimetro ang taas. Ang uri ng sapatos na suotin ng babae sa pagpupulong, sa pagdiriwang, sa mga lugar na kailangan niyang magmukhang maganda.
Ang pinaka nakakalamig sa lahat ay hindi ang kulay, kundi ang kondisyon nito, hindi luma. May bahagyang paggasgas sa takong, may manipis na tuyo na alikabok sa ilalim, at ang sintas ay maayos na nakakapit para bang katataos lang ng pagtayo ng nagsuot nito ng hindi matagal na nakaraan. Hawak ko ang sapatos, nanginginig ang aking mga kamay. Sa aking isip ay pumitik ang isang tanong na mukhang walang kwenta ngunit puno ng kahulugan. Bakit may mataas na takong ang isang babaeng nakaratay sa wheelchair? Mabilis akong lumingon kay Aling Rosing. Siya ay nakaharap sa bintana, parang hindi niya napansin ang nangyayari. Nagsalita ako ng natural, "Nay, may naiwanan ba kayong gamit sa ilalim ng kama?" Hindi siya lumingon. Sumagot lang siya nang walang anumang pagbabago sa tono. "Yung mga gamit ko lang iyon, iwanan mo. Baka mag-alikabok pa kung guluhin." Isang tibok ng puso ko sumablay. Ang pagsasabing gamit lang para sa isang pares ng mataas na takong, para sa isang taong ipinagmamalaki ng lahat na nakaratay na. Gusto ko pang magtanong, ngunit pakiramdam ko ay may nagpigil sa aking lalamunan. Alam ko sa bahay na ito, kahit isang maling tanong, kayang gawing malaking gulo ni Aling Rosing at si Dante ay titingnan sa akin ng, "Ayan ka na naman. Ginagawa mong tensyonado si nanay." Inilapat ko ang sapatos sa ilalim ng kama maingat, hanggang sa pakiramdam ko ay kakaiba ang aking ginagawa, parang nagtatago ng isang bagay na hindi sa akin. Nang matapos ko ang paglilinis ng kwarto, inuwi ko ang basura sa labas, sa pasilyo. Pakiramdam ko ay paikot ang aking ulo. Kung ang sapatos na iyon ay sa kanya, kung may mga pagkakataon siya na nakatayo, lumabas, nagbihis ng maayos at nagsuot ng mataas na takong, ngunit sa bahay ay nakaupo siya sa wheelchair at humihinga ng mabigat at nag-aanyaya sa akin tulad ng isang alila. Bumalik ako sa kondo, si Aling Rosing ay nagtatanong, ang boses niya ay matamis. "Tapos na ang linis, Carla? Pagod ka na?" "Tapos na, Nay." Pilit akong ngumiti, ngunit parang naging mahirap ang aking mga labi na gumalaw. Tutno siya. "Magaling ka talaga. May ikaw si nanay ay hindi na masyadong nahihirapan." Dapat sa pagtatapos ng ganoong pagpuri, nararamdaman ko ang paglalambot sa puso ko tulad ng dati. Ngunit ngayon ito ay nagbigay sa akin ng pangingilabot. Dahil kung ang sapatos na iyon ay totoo, kung ang nahihirapan si nanay ay isang papel lamang na ginagampanan niya, ang kabutihan ko ay naging isang tali na hindi ko namamalayang ikinakadenahan sa aking sarili. Lumakad ako papunta sa kusina at nagbuhos ng tubig. Ang tubig ay malinaw at purong-puro, ngunit bakit parang mapait ang lasa? Naalala ko ang isang kasabihan, "Mahalin mo ang tao sa tamang lugar, tulungan mo siya sa tamang oras." Nagmahal ako, nagtulungan, yumuko ng 4 na taon. Ngunit kung ang inaalagaan ko ay isang dula, ang aking kabaitan ay naging pisi na hindi ko namamalayang nagpupusod sa akin. Hindi ako nagkuwento sa kahit sino. Hindi rin ako tumawag sa aking kaibigan na si Ate Hana. Natatakot akong magmadali. Natatakot na gawing malaking labanan ang isang palatandaan bago pa man ako nakahawak ng anumang katibayan. Si Aling Rosing ay hindi taong madaling mahulaan. Bata pa siya, matalino ang isipan niya. Alam niya kung aling salita at alin sa mga salitang iyon ang magpapatahimik sa iba. Tumawag si Dante ng hapon para magtanong tungkol sa estudyo ni Miggy. Sumagot ako ng normal na parang wala akong nakita. Pinaalala pa niya sa akin na bantayan si nanay, tapos ibinaba ang tawag. Tiningnan ko ang nag-iimlikang screen ng telepono ko at bigla akong naramdaman ng isang mapait na kaisipan. Sa kanyang mga mata, ang pinakamahalaga ay laging si nanay, at ako ay ang taong kailangang magbantay. Gabing iyon, matapos kumain si Aling Rosing, umupo siya para manood ng live selling. Nagsining ang mga mata niya nang makita niya ang mga damit na ipinakita ng nagbebenta sa screen. Nagsabi siya ng basta-basta, "Ang ganda-ganda nito, pero sayang naman kung nakaupo lang ako ganito." Nagulat ako, ngunit ginawa ko itong parang hindi ko narinig. Habang nag-aahit ng plato sa lababo, nalinawagan ako ng isang bagay. Mula ngayon, hindi na ako mabubuhay lamang sa pamamagitan ng salitang tiis. Kailangan ko pang gamitin ang aking utak, dahil ang karayom sa loob ng bulsa kahit matagal
ay lalabas din sa huli. At ang pares ng mataas na takong sa ilalim ng kama ay ang unang dulo ng karayom. Pagkatapos ng gabing iyon ng sapatos, hindi na ako makatulog ng buo. Oo, nakakahiya aminin, ngunit totoong pag-iisip ay ang sapatos na wine red ang laging sumasabog sa aking isip tuwing magpipinid ng mata. Hindi ko nais na mag-aksaya ng conclusion, ngunit nagsimula akong pansinin ang mga bagay na dati ay tinanggap ko bilang normal. Lunes ng umaga. Hindi naman umuulan sa Maynila ngunit maalinsangan. Mag-aagahan na ako para magluto para kay Miggy, tapos nang itulak ko ang wheelchair ni Aling Rosing papalapit sa bintana para may liwanag siya, natigilan ang puso ko. Sa gilid ng gulong ng wheelchair may tuyong putik. Hindi alikabok ng bahay, putik na kayumanggi madilim, nagsama-sama sa maliliit na tipak. Ang uri ng putik na makikita sa bangketa pagkatapos ng ulan o sa mga damuhan. Nakatayo ako ng ilang sandali at agad na lumabas sa aking isip ang isang tanong, saan napunta ang wheelchair para may kapit na putik? Mula sa sala papunta sa banyo, mula sa kwarto papunta sa kusina, ang sahig ng aming kondo ay malinis na tile. Walang lugar sa loob ng bahay na nagbubunga ng putik. Kung may putik panlabas ito, yumuko ako at naglanilabas ng tissue paper para punasan ang putik ay tuyo at matibay, kailangan kong maggasgas ng matagal bago lumabas. Habang pinupunasan ko, mas lalong lumalamig ang aking pakiramdam. Tahimik akong nagsalita, "Nay, marumi yung gulong, ipupunasan ko." Hindi siya tumingin pababa, sagot lang siya nang walang kahirap-hirap, "Oo, sige, punasan mo, para malinis ang bahay." Ang boses niya ay kalmado, walang anumang gulat. Ngunit ang isang normal na tao, kapag sinabihang marumi ang kanyang wheelchair, ay titingnan ng kahit isang sulyap pababa. Hindi si Aling Rosing. Hindi siya tumingin para bang ang bagay na ito ay sadyang noro na siya. Nakaramdam ako ng tuyot sa lalamunan. Tanghali, nag-ipon ako ng mga damit para hugasan. Habang tinitiklop ang mga damit ni Aling Rosing, napansin ko ang kanyang itim na jogging pants na lagi niyang sinusuot sa bahay. Ang bahagi ng tuhod na kasala-sala na, ang tela ay nangabsat na parang maraming beses na kuskos. Hawak ko ito at tinapik ng ilang beses. Ang pakiramdam ay hindi tulad ng sapot na nagasgas dahil sa pagupo. Ito ay parang bakas ng isang taong madalas na lumaluhod o nagtutungtong ng tuhod sa sahig. Nakatayo ako sa laundry room, naririnig ang ingay ng washing machine na ung-ung-ung, ngunit mas malakas ang ingay sa loob ng aking puso. 4 na taon ring nakaratay si Aling Rosing, inaalagaan ko siya, pinimasan, inuunat at inibababa. Kung ang kanyang mga paa ay hindi ginagamit, bakit nagasgas ang tuhod? Isang maliit na tanong lang iyon, ngunit tulad ng isang bato na nahulog sa balon, patuloy-patuloy itong humuhugong. Hapon umuwi si Miggy mula sa eskwela, tumalon-talon, nagmamalaki ng mataas na marka. Pilit akong ngumiti para sa anak ko. Pilit na pinanatiling normal ang bahay, ngunit habang pinapigilan ko, mas lalong nararamdaman kong nagdadula rin ako. Ang pagkakaiba lamang, nagdadula ako para mapanatili ang kapayapaan, habang may iba pang nagdadula para mapanatili ang kapangyarihan. Gabi, nakauwi si Dante nang nasa oras na bihirang pangyayari. Habang nagpapalit ng damit, nagtanong siya, "Kumusta si nanay?" "Normal lang," sagot ko. Hindi ko inilahad ang tungkol sa putik at sa kumot. Naintindihan ko na kapag sinabi ko ngayon, "Dante, ito ang nangyari, ganito ang nakita ko," maagang sasagutin niya ng, "Nag-iisip ka na naman ng sobra." Ang kainan ng gabi ay simple tinola na manok, prito na tokwa at nilagang gulay. Kumain si Aling Rosing ng kaunti, tulad ng dati, dahan-dahan. Nagtanong siya kay Dante tungkol sa trabaho, nagtanong kay Miggy tungkol sa eskwela, parang isang mabuting ina. Kung wala ang mga bakas na iyon, sisihin ko pa ang aking sarili sa pagdududa. Pagkakain, pumasok si Dante sa banyo, tumawag si Aling Rosing sa akin, ang boses niya ay mahinahon. "Carla, halika, masahin mo ang paa ko saglit." Bigla na lang ng saktit. Pinunasan ko ang aking mga kamay at pumasok sa kwarto. Inihawak na ni Aling Rosing ang kumot pataas para malantad ang dalawang manipis na binti niya. Totoo, hindi sila mukha ng mga paa ng taong matagal nang nakaratay. Hindi sila nangaliit,
Hindi kulay abo ang balat ay nakastretch pa rin at may mga bahagi pang makinis parang maingat na inalagaan. Naupo ako, inilagay ang aking kamay sa kanyang bukong-bukong at nagsimulang masahin tulad ng dati. Nagpikit siya at huminga. Malakas pang masahe sa akin para di na manhid. Ginawa ko ang sinabi niya. Sa aking isip ay pumitik ang isang kaisipan na mukhang hindi makatwiran na hindi ko masambit. Kung talagang manhid ang paa ni nanay, bakit maayos pa rin ang balat? Naramdaman ko na karumal-dumal na mag-isip ng ganito. Ngunit kapag nakita mo na, hindi mo na maipikit ang mata. Binuksan ni Aling Rosing ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Ang boses niya ay parang nagkukuwento. Alam ko nahihirapan ka, Carla. Si Dante ay pawis ng pawis sa trabaho. Ikaw inaalagaan mo asawa, bata, at sinanay pa. Siguradong pagod ka. Sumagot ako ng iisang pangungusap lang. Sanay na po ako, Nay. Bahagya siyang ngumiti. Sanay na rin napapagod ganoon talaga ang buhay ng manugang, di ba? Ang pangungusap na iyon ay mahinahon ngunit naramdaman ko na parang tinapak niya ang aking dignidad. Ganoon talaga ang buhay ng manugang. Para bang sinasabi niyang normal itong tanggapin ang paggipit, normal ito para sa mga tulad kong nasa aking katayuan. Nginuya ko ang aking labi at hindi sumagot. Sabi ng mga matatanda, ang tampal ay maalala mo habang buhay. Hindi ako sinampaling pisikal ngunit ang mga ganitong salita ay parang hampas sa hangin na tumatalab sa lugar na hindi mo maitangis. Makalipas ng ilang sandali, si Dante ay lumabas ng banyo at nakita niya akong nakaupo sa paa ni nanay. Sinabi niya, pagmasahean mo ng maayos, nahihirapan si nanay. Tumingin ako sa kanya. Opo, hindi alam ni Dante na ang pangungusap na nahihirapan si nanay ay nagpapatawa sa akin ng may kapaitan dahil sa bahay na ito, ang paghihirap ng nanay ay sobrang hirap. Ang paghihirap ng asawa niya, nag-iisip ng sobra lang. Ngunit tumango pa rin ako at nagpatuloy. Kailangan ko ng oras at katahimikan. Kailangan ko ng katibayan. Gabing iyon natulog na si Miggy ng maaga dahil may pagsusulit kinabukasan. Si Dante ay pagod rin at agad na natulog. Ako gising. Bandang 1:00 ng madaling araw. Katatago ko lang ng idlip nang marinig ko ang isang tunog na tok-tok mahinahon mula sa pasilyo. Hindi ito tunog ng pagbagsak ng bagay, hindi ito tunog ng hangin. Ito ay parang tunog ng mga hakbang ngunit pabigat-bigat, parang iniingatan. Pinigil ko ang aking hininga. Binalingan ko si Dante, malalim ang tulog niya. Dahan-dahan akong bumangon, lumabas ng kwarto nang may malakas na ingat. Ang pasilyo ay madilim, may bahagyang liwanag mula sa nightlight. Tumayo ako nang walang gulaw, isang maliit na tokpa at pagkatapos, katahimikan, parang nalamang ng ibang tao na lumabas na ako. Kumabog ng malakas ang aking puso, natatakot, akong ilantad ako ng sarili kong tibok. Hindi ako nangahas na lumakad patungo sa kwarto ni Aling Rosing. Nakatayo lang ako roon ng ilang segundo, tapos maingat na bumalik sa aming kwarto at pinakinggan ang sariling paghihirap. Malamig ang aking likod. Sa isipan ko ay lumabas na naman ang kasabihan. Malalim man ang dagat, may salok pa rin ang puso ng tao ang walang taos. Sinasalok ko ang puso ng taong iyon gamit ang ano? Kinaumagahan, nang binuksan ko ang pinto ng sala, may kakaibang amoy na amoy ko, isang mataas, marangyang pabango, hindi ang uri ng liniment o pamahid na ginagamit ng may sakit. Tumingin ako kay Aling Rosing. Nakaupo na siya sa wheelchair, ang buhok ay nakaayos, ang mga labi ay may bahagyang kulay rosas na parang kakatahip lang ng lip balm. Ngumiti siya sa akin. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Siguro dahil malamig. Sagot ko. Tumango siya at lumingon. Hindi ako nagtanong pa. Naintindihan ko kapag nagtanong ako, matatalo ako. Si Aling Rosing ay pinakamagaling sa pagpapaliko ng kanyang sarili na maging biktima kapag pinaghinalaan mo siya. Nang umalis si Miggy sa eskwela, binuksan ko ang notes app ng aking telepono. Hindi ako nagsulat ng parang nag-imbestigasyon sa pelikula, nagsulat lang ako ng simple, tulad ng isang talarawan ng isang housewife. Ngunit ang bawat linya ay may oras at petsa. Martes, 6 natuyo ang putik sa gulong ng wheelchair. 12:15, nabasag-basag ang tuhod ng jogging pants.
60-50 may pabangong kakaiba sa sala. Tiningnan ko ang mga salitang iyon at bigla akong naramdaman ng isang bagay na kakaiba. Hindi dahil nakakatakot ito, kundi dahil nagpagising ito sa akin. Hindi na ako pabayaan ng damdamin. Nagsimula na akong humakbang sa pamamagitan ng katibayan kahit maliit pa ang mga ito. Sasabihin ng ilan na masyadong mapaghinalain ako. Ngunit ang tapat na pagiging tapat ko sa nakaraang 4 na taon, nagbunga ito ng walang iba kundi pagod. Hindi na ako nais na maging asawang palaging yumuyuko, palaging humihingi ng tawad para sa mga bagay na hindi ko natitiyak na kasalanan ko. Tanghali, habang tinitiklop ang mga damit at tinitingnan ang wheelchair na nakalagay sa gitna ng sala, bigla kong napagtanto hindi na ito simbolo ng pagkaawa para sa akin. Ito ay tulad ng isang himpilan ng bantay, isang bagay na nakatayo roon para ipaalala sa lahat ng kasambahay kung sino ang sentro. Humininga ako ng malalim at pinaalala ko sa sarili, matiyaga, magmasid, itala. Kung mayroon ang katotohanan, mag-iiwan ito ng bakas. Kailangan ko lang huwag magmadali at huwag hayaang gabayan ng iba ang aking ilong. Isang araw bandang tanghali, may dumating na notification mula sa management app ng aming condominium sa aking telepono. Karaniwan ay notification lang ito na huwag hadlangan ang exit sa parking o schedule ng cleaning ng water tank. Gusto ko na itong iswipe nang wala rin, ngunit nakita ko ang isang linya, ulat ng pagpasok at paglabas ng basement parking ayon sa plate number. Natigilan ako. May kotse kami, isang maliit na car na binibili namin ng installment, karaniwang ginagamit ni Dante para sa trabaho. Paminsan-minsan ako ang naglalabas kapag inihahatid si Miggy sa karagdagang klase kung umuulan. Nakarehistro ang kotse sa pangalan ni Dante, ngunit ang spare card ng parking ay hawak ko dahil madalas akong bumaba sa basement para kumuha ng mga gamit. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit dating ordinaryo sa akin ang pagpasok at paglabas ng basement. Ngunit sa araw na iyon hindi ko malaman kung bakit pinindot ko ito. Lumabas ang isang listahan ng mga oras ng pagpasok at paglabas. Pinagmasdan ko ang mga karaniwang oras, umaga, papunta, gabi, babalik, hanggang sa isang linya na nagpababa ng aking puso. Isang Huwebes ng gabi lumabas ang kotse namin ng 9:47 ng gabi at bumalik ng 10:19. Tinatapunan ko ng tingin ang aking kalendaryo sa telepono at pinagkakatugma ang mga oras. Gabing iyon naalala ko ng malinaw, hindi dahil may malaking nangyari, kundi dahil nai-grocery ako ng maaga para sa gamot ni Dante na may sipon. Nagbisikleta na lang kami pabalik ni Miggy mula sa dagdag na klase niya dahil malamig ang hangin. Ang kotse ay nakatayo pa rin sa basement. At si Dante, sinabi niya na may inumang kasama ang mga katrabaho niya, umuwi ng huli na amoy alkohol. Ibig sabihin, wala sa amin ang nakakapit sa kotse sa oras na iyon. Muling binasa ko ang log, tapos tinawagan ko ang aking memorya. Gabing iyon bandang 9:00, nakauwi na ako kasama si Miggy. Nakita ko si Aling Rosing sa sala, nakaupo sa wheelchair. Tinitingnan ang telepono niya. Sinabi pa niya sa akin, "Itrangke mo ang pinto, Carla. Meron daw magnanakaw ngayon." Nag-oo lang ako at naghugas ng pinggan. Wala akong narinig na bukas ang pinto. Wala akong narinig na elevator. Kung lumabas ang kotse ng 9:47, sino ang bumaba sa basement? Sino ang kumuha ng kotse? Isang kaisipan ang pumitik na nagpalamig sa aking mga palad. Ang susi ng kotse. Mayroon kaming 2 susi, isa ay palagi sa kamay ni Dante at ang spare ay nakalagay sa drawer ng aparador. Alam ko ang lugar, marami akong beses itong pinayag para ibigay kay Dante kapag nakalimutan niya. Kung wala sa amin ang nakasakay sa kotse, sa oras na iyon may kumuha ng spare key. Ang taong kayang gawin iyon sa loob ng aming kondo ay dapat isang taong alam ang lugar ng lahat, alam ang aming mga ugali, at kaya gumawa ng lahat sa tamang posisyon para walang makahalata. Hapon noon, pagkatapos ng trabaho, inukuha ko si Miggy at sinikap na pumunta sa basement parking ng mas maaga kaysa karaniwan. "Miggy, tumayo ka sa tabi ni Mami, huwag magtakbo." Tumango ang bata, hawak ang isang plastik ng tinapay. Habang inilalagay ko ang motor sa parking, pinaghanap ko ng tingin ang security guard.
Si Kuya Romel, ang naka-duty ika-30 taong gulang, matipuno, kalmado ang pagsasalita. Nakilala ko siya ilang ulit na, at natuklasan kong hindi siya mahilig sa tsismis. Lumapit ako sa kanya at nagpakuha ng ngiti. Kuya Romel, tanong lang yung log ng pagpasok at paglabas sa parking app. Nagkakamali ba yun? Bahagya siyang nagulat. Bihira po, ma'am. Automatic scanner ng plate number plus card reader. Malibog lang kung sobrang dumi ng plate number o may sumilip pero karaniwan, tama iyon. Nilunok ko ng mahirap. Kasi may araw akong nakita sa log na lumabas yung kotse namin pero hindi ko naalala na lumabas kami. Bahagya siyang nakunot ang noo, ngunit maagap pa rin ang sagot. Ibigay po ng plate number. Titingnan ko sa internal system. Binigay ko ang plate number. Kinuha niya ang telepono ng management at nag-operate ng ilang sandali, tapos ipinakita sa akin ang screen. Doon eksaktong gabi ng Huwebes lumabas ng malinaw tulad ng nakita ko sa app. Nagdagdag pa ang security guard, ang boses ay matibay. Yung gabing iyon, ako ang naka-duty. Nakita ko yung kotse ninyong lumabas halos 10:00 na. Bumalik pagkalipas ng 12 minuto, hindi matagal. Narinig ko iyon at naginaw ang likod ko hanggang batok. Nakita ng security guard. Hindi ito mali ng sistema. Talagang lumabas ang kotse at bumalik. Nagpintig ang aking mga labi. Naaalala po ninyo kung sino ang nagmamaneho? Umiling si Kuya Romel. Pasensya na, ma'am. Maraming lumalabas ng gabing iyon. Kilala ko lang yung kotse dahil kilalang plate number. Sa driver, mahirap madilim din kasi ang windshield tint. Tumango-tango ako at nagkunwaring nagtaka. Sige, siguro nalimutan ko na pala. Salamat po, kuya. Ganoon sinabi ko, ngunit halos gumiray na ang aking mga tuhod. Inakay ko si Miggy, papunta sa elevator. Ang bata ay masaya pa rin, nginungguyam ang tinapay. Hindi niya alam na ang kanyang ina ay nilulunok ang isang bato na kasing sukat ng palayok. Pag-uwi, si Aling Rosing ay nasa sala. Nakita niya si Miggy at nagtanong, "Ano kayang kinain mo diyan, anak?" Itinaas ni Miggy ang plastik ng tinapay. "Binili ni mami para sa akin." Ngumiti si Aling Rosing. "Mapagmahal talaga ang mami mo." Pagkatapos, lumingon siya sa akin. "Pagod ka ba sa trabaho, Carla?" Tumingin ako sa kanya at bigla kong napansin ang kanyang mga kamay na nakapatong sa armrest ng wheelchair. Mga mahabang daliri, maayos na kukuha, hindi gumagalaw, hindi nanginginig. Ang isang babaeng nakaratay ng 4 na taon, maayos pa rin ang kamay niya, maliwanag ang mga mata. Bigla ang pangungusap niya noong araw, "Bata pa ko, Carla, ay narinig ko ng ibang paraan. Hindi na ito biro. Ito ay tila isang pahayag." Sumagot lang ako, "Okay naman, Nay." Gabing iyon, matapos kumain si Miggy, pumunta ako sa drawer ng aparador doon sa eksakto kung saan nakalagay ang spare key ng kotse. Hindi ko agad inilabas. Inilagay ko lang ang aking kamay sa ibabaw nito para matiyak kung nandoon pa ito. Nandoon pa rin. Nanatili ako ng matagal sa harap ng drawer na iyon. Kung nandoon pa ang susi, maaaring kinuha ang susi, ginamit at ibinalik-binalik ng maayos at maingat, parang hindi natinag. Ang taong kayang gawin ito sa loob ng aming kondo ay kailangang isang taong nakakaalam ng lahat ng lugar, nakakaalam ng aming mga gawi, at kayang ilagay ang lahat sa tamang posisyon para walang makahalata. Nagpainit ang galit ko, kasabay ng isang kakaibang pamamanhid. Galit dahil pakiramdam ko ay binulag kami. Manhid dahil napagtanto ko na nakatira pala ako kasama ng isang antas ng katalinuhan na dapat kinalulukupan. Hindi ko ginalaw si Dante. Hindi ko tinawagan si Ate Hana. Binuksan ko lang ang notes app at nagdagdag ng isang maikling linya na mabigat na parang bakal. Gabi ng Huwebes, lumabas ang kotse ng 9 Panta 47, bumalik ng 10:19. Nakumpirma ng security guard. Spare key ay nandoon pa rin sa drawer. Pagkasulat, pinawalan ko ang screen ng telepono. Sa kwarto ni Dante, regular ang paghinga niya. Sa sala, tahimik ang wheelchair nakatayo tulad ng isang anino. Tiningnan ko ang kisame at sarili kong pinaalala ang isang kasabihan, walang apoy kung walang usok. Ang usok ay paikot-ikot na sa paligid ko ng ilang araw. Mula ngayon, alam ko na hindi na ako naglalakad sa hamog.
May bakas na ang landas at hindi ko nahahayaang may magpabalik sa akin sa pagiging isang taong nag-iisip lang ng sobra. Pagkatapos ng gabing nakita ko ang data ng basement parking, hindi na ako naniniwala sa mga paliwanag na para lang mapayapa ang lahat. Ngunit alam ko rin na ang pagtumba ng isang taong matalino, maaari ka lang talagang magtagumpay kung handa ka ng harapin ng maayos. Kapag nangahas akong salitain, nang hindi sapat gagawing masamang manugang ako ni Aling Rosing, kapag nagsalita ako sa harap ni Dante nang wala pang sapat na katibayan, nag-iisip ng sobra naman ako. Kaya pinili ko ang katahimikan, ngunit katahimikang may layunin. Mga araw pagkatapos, natuklasan ko ang isang bagay. May mga panahon si Aling Rosing na gustong-gusto niyang mag-isa. Minsan sasabihin niya sa akin, "Uwi ka na ng maaga, Carla, manonood lang ako ng TV." Mukhang nagmamalasakit sa akin. Ngunit pakiramdam ko ay sadya niyang nagbubukas ng espasyo para sa sarili niya. Isang umaga ng Biyernes, tinawag niya ako papasok sa kwarto. Ang boses ay kakaibang malambot. "Carla, anak, bukas ay may health seminar sa barangay hall para sa mga senior citizen. Samahan mo ako ro, tapos maaari kang umalis na. Baka may trabaho ka pa." Nakatayo ako sa tabi ng wheelchair, hawak pa rin ang bote ng liniment. Huwag na akong sunduin. Makikipagkwentuhan pa lang ako sa mga kaibigan ko roon. Huwag na akong sunduin. Ang tatlong salitang ito ay nagpa-alerto sa akin. Ang isang taong umaasa sa alagaan ay hindi magsasabi ng huwag mo akong sunduin. Kung talagang kailangan niya ng suporta, mananatili siya sa akin tulad ng karaniwan. Ngunit kung nagtitiwala siya sa sarili niya, ang pangungusap na ito ay lalabas lamang. Yumuko ako at sinagot ng mahinahon, "Sige, Nay. Anong oras tayo aalis bukas?" 8:30. "Ihatid mo ako sa pintuan ng barangay hall lang. May mga kasamahan akong tutulong sa akin doon." Tumango ako. Sa loob ng aking puso ay isang malaking click, parang nabukas ang isang kandado. Pagkakataon ito, ngunit ang pagkakataon ay pagkakataon lamang kung mahusay itong pangalagaan. Hindi ko sasabihin kay Dante na sinusubaybayan ko si Nanay. Kapag nalamanan niya, tawagin niya itong pag-aalinlangan sa ina niya. Kailangan ko ng dahilang umalis. Gabing iyon, nang nakauwi si Dante, nagsabi ako ng natural, "Dante, bukas ay nakaschedule ang check-up ni Miggy kay doktor. Matagal ng sked iyon. Maaari ka bang mag-half day?" Si Dante ay ayaw sa mga hindi inaasahang pagbabago, ngunit kapag narinig niya ang pangalan ng anak, nag-aalmusal na siya. "Oo, ihatid mo. Pero umaliksi ka, bantayan mo si Nanay pagbalik." "Opo," sagot ko. Nakaupo si Aling Rosing sa tabi nila. Narinig niya ang lahat. Hindi siya nagsalita, ngumiti lang ng bahagya. Parang ang pagbanggit ko ng check-up ni Miggy ay nagbigay sa kanya ng kasiguraduhan na ako ay abala, hindi makakasampa sa kanya. Ang ngiting iyon nagpalakas sa aking determinasyon. Gabing iyon, naghanda ako. Hindi tulad ng sa pelikula, naglagay lang ako sa aking bag ng isang bote ng tubig, face mask, isang baseball cap at power bank. Nagpadala rin ako kay Ate Hana ng isang maikling mensahe. "Bukas ay may susundan ako ng kaunti. Kung tatawagan kita, sagutin mo agad." Sumagot si Ate Hana, "Oo, ingat, huwag magmadali." Sabado ng umaga, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Tulog pa si Miggy, hindi ko ginising ang bata. Nagluto ako ng maliit na lugaw para kay Aling Rosing. Naghanda ng gamot tulad ng dati, pinanatiling normal ang lahat para hindi siya mag-ingat. Si Aling Rosing ngayon ay may kasiyahang kakaiba. Nagbihis siya ng cream-colored na sweater, may manilas na scarf, ang buhok ay maayos na nakaayos, mukha ay may bahagyang palamuti. Tumingin ako at sa loob ng aking isip ay naisip ko, ang taong pupunta sa health seminar ng senior citizens ay hindi nagbibihis ng ganito, maliban kung pupunta siya sa ibang tao. 8:30, itinulak ko ang wheelchair niya papasok ng elevator. Sa daan pababa sa lobby, pinaalala niya sa akin, "Carla, huwag kang mag-alala, tatawagin kita kapag kailangan ko." "Opo, Nay." Inhatid ko siya sa pintuan ng barangay hall. Sa labas ng pinto, may ilang matatanda na nakatayo, may sumusuporta sa tungkod, may dahan-dahang lumalakad. Totoo ang parang seminar, walang kakaibang bagay sa labas.
Itinulak ko ang wheelchair ni Aling Rosing sa loob ng bakuran at huminto sa malapit sa mga hagdan. Sinabi niya ng mahinahon, "Huwag ka na tumayo rito, umalis ka na, maraming salamat." Yumuko ako para ayusin ang kumot sa kanyang mga hita, ginampanan ko ng husto ang papel ng mabuting manugang. "Sige, Nay, tatawagan kita mamaya. Hindi na kailangang sunduin," sabi ko na. Sabi niyang mahinahon. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi katulad ng mga mata ng isang may sakit. Ito ay matalino, matulin at may bahagyang pagkabalisa na mahirap mapansin kung hindi ka maingat. Pumihit ako at lumabas at sa tapat ng barangay hall ay may maliit na karinderya na may asul na tolda. Pinili ko ang mesa na malapit sa dingding. Mula roon ay makikita ko ang pangunahing pintuan at ang pangmula roon ay makikita ko ang pangunahing pintuan at ang pangalawang pintuan sa gilid ng barangay hall. Umorder ako ng mainit na tsaa at umupo, hinila ang face mask ng bahagya ng mas mataas. Nagsimula akong itala ang oras sa aking notes app tulad ng ipinangako ko sa aking sarili. 8 salaan, 1 cent. Pumasok ang mga kalahok. 8 sala 50. May nag-MC na may mahabang damit. 9. Nagsimula ang musika ng health exercises. Ang tunog ay lumabas hanggang sa bakuran. Tinitingnan ko ang pangunahing pintuan at ang puso ko ay kumakabog ng sapat ngunit hindi nahadlang. Kakaiba talaga ang damdamin kapag masyadong matagal kang natakot sa isang punto, ginagawa ng takot na posible ang katahimikan. Si Aling Rosing ay nakikita ko pa sa bakuran, may babaeng tumulong sa kanya na makapasok sa loob. Nakita ko siyang ngumingiti at kumakamusta, tumuturo sa ibang direksyon, kumikilos ng katulad ng isang taong dumating para sa kasiyahan. Kung hindi ko nalaman ang tungkol sa basement parking at sa sapatos, maaari akong maniwala pa rin na tunay siyang gustong makisalamuha. Bandang 10:00 ng umaga, may napansin akong detalye na nagpaalerto sa akin. Paulit-ulit na tinitingnan ni Aling Rosing ang pangalawang pintuan sa gilid ng barangay hall, ang side gate. Sa bawat dumadaang tao sa labas ng gate na iyon, hihinto siya ng isang maikli at mabilis na sandali, tapos ngingiti ulit siya, parang hindi nagbago ang anuman. Nilunok ko ang aking tsaa, malamig na ito, ngunit malamig pa rin ang aking lalamunan. 10:15. Humina ang musika sa loob, parang nagpalipat na sa talakayan ang programa. Tiningnan ko ang oras at ang pintuan. Pinaalala ko sa sarili ko, huwag magmadali, ang nagmamadali ay naliligaw. Nagtanong sa akin ang nagbebenta ng tsaa, "Naghihintay kayo ng kasama?" Ngumiti ako ng kaswal. "Oo, hinihintay ko si nanay ko, nagseseminar pa." Mas maginhawa ang nanay ko kaysa biyenan ko, mas natural at hindi nagbubukas ng mga katanungan. Dahan-dahan ang oras, nararamdaman ko itong tumatangkad habang nakaupo ako at hindi makagalaw ng malayo. Tumayo ako isang beses para magpalit ng postura at para hindi mapansin na laging nakatambay sa iisang lugar. Gabi ng gabing iyon, nais ko na ring sumuko, ngunit tinignan ko ang aking notes app, ang mga linya ng mga palatandaan, at nagpalakas muli ang aking loob. Humigpit ang aking mga kamay sa tasa. Sa loob ng aking puso ay umalingaw-ngaw ang kasabihan. Kung gusto mong malaman ang tunay na puso ng isang tao, panoorin siya kapag inaakala niyang walang nakatingin. At ngayon, nakatingin ako ng mabuti. Hindi na ako nagpalit ng pwesto. Nanatili akong nakasandal sa dingding ng karinderya. Ang mga kamay ay nakapatong sa malamig na tasa ng tsaa. Ang mga mata ko ay nakakapit sa pangalawang pintuan ng barangay hall, tulad ng isang mangingisda na hindi nagbibigay ng mabilis na haplos sa kanyang linya. Hinihintay lang ang paggalaw ng float. Bandang 11:00 ng umaga, nagsimulang lumabas ang mga kalahok sa pangunahing pintuan. Maririnig ang ingay ng mga plastik na upuan na inililipat, ang mga boses ng mga matatandang nagpapalitan ng paalam. Pangunahing pintuan ay naging makulay, mga kuya at ate na may tungkod, ilang babae na may kulay puting buhok na nagtatawanan, may hawak na regalo. Sinaliksik ko ng tingin ang mga lumalabas, naghahanap ng isang pamilyar na wheelchair. Wala. Habang lumalabas ang mga tao, wala ako makitang si Aling Rosing. Pinaalala ko sa sarili,
Marahil ay lumalabas siya, sa pangunahing pintuan may tumutulong sa kanya, ngunit hindi pa nakikita. Ngunit habang tumatagal ang dalahin ng mga tao sa pangunahing pintuan at wala pa rin siyang lumalabas, lalong kumabog ang aking puso. Si Aling Rosing ay mahilig sa atensyon, mahilig siyang mapag-usapan, mapag-alayan ng oras ng iba. Kapag lumabas siya sa pangunahing pintuan, tiyak na nananatili siya ng kaunti para makipagkumustahan. Ngunit walang lumabas sa pangunahing pintuan na may wheelchair. 11:15. Humihinang na ang dalahin ng tao sa pangunahing pintuan. Nahihirapan na akong huminga ng regular. Tinangay ko ang aking tasa at uminom. Malamig na ngayon ang tsaa, ngunit sapat para mapanatiling may laman ang bibig ko habang kumakabog ang puso ko ng labis. 11:28. Isang puting taxi ang huminto nang mahinahon sa tabi ng kalsada malapit sa pangalawang pintuan ang side gate. Ang driver ay hindi bumaba para mag-alok ng sakay sa mga naghihintay. Ibinaba lang niya ang bintana at tumingin sa loob tulad ng isang taong may naghihintay sa kanya ng nauna. Isang tibok ng puso ko malakas. Hinila ko ang aking face mask ng mas mataas. Ibinaba ko ang aking tingin na parang tinitingnan ko ang aking telepono. Ngunit sa katunayan, tinatanaw ko mula sa sulok ng aking mga mata ng eksakto tulad ng taong natatakot na mahuli. Nagsalita ang isang bahagi ng aking isip. Bakit ko ginagawa ito? Ako ang manugang, ako ang taong dapat nasa loob ng bahay at nagtitiwala. At narito ako sa labas ng isang barangay hall, nakamask at nakabalot ang sarili ko parang isang estranyo na nagmamasid sa sariling pamilya. Ngunit agad na natawid ng iba pang bahagi ng aking isip, naalala ang data ng basement parking, ang putik sa gulong ng wheelchair, ang kumot na may tanda ng pagkabasag, ang pares ng mataas na takong. Walang apoy kung walang usok, at napakaraming usok na sa paligid ko. 11:53. Bumukas ang side gate. Isang figura ang lumabas ng mabilis at maayos. Natigilan ako. Walang wheelchair, walang kumot na nakapatong sa mga hita, walang hitsura ng pagod o sakit. Ang taong iyon ay lumabas nang nakatuwid ang ulo ay bahagyang nakaluwad, ang kilos ay nagpapakita ng isang babaeng marunong at sanay sa sarili. At ang pinakanagpigil ng aking hininga ang kanyang sapatos. Isang pares ng mataas na takong na wine red. Nakita ko ang bawat linya ng mga sapatos, katamtamang matulis ang dulo, katamtamang mataas ang takong, maayos na sintas. Eksaktong uri ng sapatos na hawak ko noon sa ilalim ng kama. Hindi ito mapagkakamalan. Sa mundo, maraming katulad na sapatos, ngunit ang pakiramdam na iyon, tulad ng isang karayom na sumabak sa iyong balat, isang beses kang nasabak, alam mo na kung nasabak ka muli. Lumabas si Aling Rosing. Bahagyang hinawakan niya ang kanyang mahabang jacket para takpan ang kanyang mga bukong-bukong, parang natatakot na makilala ng iba. Ang buhok niya ay maayos pa rin. Ang mukha niya ay may manipis na makeup, pula ang mga labi niya. Tumingin siya sa kaliwa at kanan mabilis, alerto. Ang tingin niya ay hindi katulad ng tingin ng may sakit. Ito ay ang tingin ng isang taong nagbabantay. Niyakap ko ang aking sarili sa loob ng karinderya. Ang dalawang kamay ko ay naging malamig. Sa aking isipan ay nagsimulang tumakbo ang lahat ng mga gabing sinasabak ko ang kanyang mga paa, ang lahat ng beses na sinabi niyang nahihirapan si nanay, ang lahat ng beses na tiningnan niya ako nang may mga matang parang nagtatampo habang si Dante ay naghihilamos ng luha. Ginawa niya itong lahat habang kaya niyang lumakad ng ganito. Humakbang si Aling Rosing nang ilang higit pa ang kanyang lakad ay tiyak, walang pag-uurong, walang katibayan ng pagbabago. Ang bawat sapatos ay nagtatambol sa semento ng kok-kok mahinahon ngunit marinig. At para sa akin, iyon ay parang martilyo na humampas sa aking pananampalataya. Lumakad siya papalapit sa taxi, ibinaba ng driver ang bintana at nagsabi ng ilang salita. Yumuko si Aling Rosing, sagot niya ng maikli, tapos binuksan niya ang pinto ng likod at umupo. Kak nagsara ang pinto. Nagpaandar ang taxi at agad na umalis. Nanatili akong walang kibo. Ang likod ko ay parang nakadikit sa dingding ng karinderya.
Hindi lang gulat ang naramdaman ko, sa sandaling iyon, isang uri ng pamamanhid ang sumaklot mula sa aking batok hanggang sa aking gulugod. Naisip ko ang lahat ng gabing lumuhod ako para masahin ang kanyang mga paa. Naisip ko ang lahat ng beses na iniwanan ko ang aking sariling kainan para tumugon sa kanyang tawag. Naisip ko ang tingin ni Dante sa akin mapagmalasakit sa ina niya, ngunit laging bahagyang may pagpapalayo sa akin. Naisip ko si Miggy na lumalaki sa loob ng isang tahanan na laging natatakot na mapagalit ang lola. Lahat ng iyon, naging isang malaking katuwaan na hindi ako ang tumatawa. Pagkatapos ay sumabog ang isang mas malalim pang takot kaysa sa pagkagulat sa kanyang paglalakad. Bakit siya kailangang magdula? Kung siya ay nakakalakad ng normal, kung malusog siya, maaari siyang mabuhay ng malaya, pangalagaan ang kanyang sarili, at payagan kaming mag-asawa na mabuhay ng may kapayapaan. Ngunit pinili niyang maupo sa wheelchair sa loob ng 4 na taon. Ibig sabihin, gusto niya ng isang bagay, gusto niya ng pag-aalaga, gusto niyang kaawaan, o gusto niyang panatilihin si Dante na nakakapit sa kanya tulad ng sa isang pampalakas. Tiningnan ko ang direksyon na pinuntahan ng taxi na wala na sa sulok ng isang eskinita. Hindi ako tumakbo. Hindi ko siya sinundan. Nakatayo na lang ako roon, hawak ang aking bag, nararamdaman ang hangin sa aking mga kamay. Agad akong lumabas ng karinderiya, binayaran ang tsaa calmly, tulad ng isang bisita na tapos na ang pahinga niya. Ang nagbebenta ng tsaa ay nagtanong, "Lumabas na, si nanay niyo?" Tumango ako. "Oo, nakaalis na." Sinabi ko iyon ng normal, ngunit sa loob ko ay parang may malaking bato na dumagan. Naglakad ako papunta sa aking park na motor, hawak ang aking bag ng mahigpit. Ang aking isipan ay nagsimulang mag-organisa ng mabilis, tulad ng isang computer na nagre-restart pagkatapos ng isang malaking glitch. Nakita ko siya ng personal. Hindi na ito pakiramdam, hindi na ito pagdududa. Ito ay katotohanan. Umupo ako sa motor ngunit hindi agad nag-start. Binuksan ko ang aking notes app at nagdagdag ng isang linya maikli, malinaw, parang nagtatakda ng selyo sa isang dokumento. 11 Sigo 1333. Lumabas si Aling Rosing sa side gate ng barangay hall, nakatayo at naglalakad, suot ang wine red na mataas na takong, sumakay sa naghihintay na taxi, walang wheelchair. Nang matapos ko ang pagsulat, pinatay ko ang screen. Sa paligid ko, patuloy ang ingay ng Maynila, mga busina, mga boses, mga makina, ngunit ang ingay na iyon ay hindi na nakakaistorbo. Nagsimula akong huminga, malalim, matatag, at naisip ko ang isang bagay na malinaw gaya ng tubig sa isang bagong bukas na bote. 4 na taon akong namuhay sa pamamagitan ng salitang tiis, ngunit simula ngayon, hindi na. Pinaandar ko ang motor. Dahan-dahan akong lumabas ng lugar. Sa isipan ko ay isang bagay lang ang malinaw, kailangan ko pang malaman kung saan siya pumunta. Hindi para makialam sa kanyang buhay, kundi para maunawaan kung gaano kalaki ang katotohanang nakatago. Ang taxi ay nag-turn right sa kanto malapit sa barangay hall. Naalala ko ang direksyon ng malinaw. Nag-start ang motor ko at dahan-dahan kaming lumabas ng parking. Ang Maynila sa tanghali ay puno ng mga sasakyan, ingay ng mga jeep, busina ng mga motorsiklo, palitan ng mga tinig. Sa gitna ng lahat ng iyon, kumakabog ang puso ko ng mas malakas kaysa sa lahat ng ingay sa paligid. Hindi ako nagmadali. Pinili ko ang tamang distansya. Nakikita ko ang puting taxi sa harap, ngunit hindi masyadong malapit para mapansin ng driver. Habang sumusunod, pinaalala ko sa sarili ko ng paulit-ulit, huwag magmadali. Ang nagmadaling tao ay ang nagkakamali. May ilang beses na nawala ang taxi sa likod ng isang bus. Sa bawat pagkakataon, ginagamit ko ang aking instinct, napili ko ang tamang lane, tamang ritmo ng stoplight. At sa bawat pagbabalik ng taxi sa aking paningin, humihinga ako ng bahagyang mas magaan. Bandang 11:40, nagbagal ang taxi at nag-turn papasok sa isang hindi masyadong malaking kalye. Maraming establishment sa kalye na iyon, parlor, spa, nail salon, mga tindahan ng damit, makulay ang mga tanda, nakakaengganyong tumingin. Huminto ang taxi sa harap ng isang tindahan na malaking salamin, ang harapan maliwanag ang loob.
Bumaba ang driver para buksan ang pinto sa likod. Lumabas si Aling Rosing. Hindi siya natitisod. Hindi siya nag-aatubili. Tuwid ang paglakad niya, papasok sa tindahan, ang ulo ay bahagyang nakaangat. Ang lakad ay may kumpiyansa na katulad ng isang taong pamilyar sa lugar. Pinarko ang motor sa gilid ng isang nakaparadang kotse, hindi masyadong malapit sa tindahan. Nananatili akong nakasuot ng face mask at baseball cap. Nagkunwaring naglalakad lang ako sa kalsada, ang aking mga mata ay bahagyang sumusulyap papasok sa salamin ng tindahan habang dumadaan ako. Nakita ko si Aling Rosing umupo sa isang upuan. Ibinabagsak ang kanyang scarf, hinahawakan ang kanyang buhok. Isang empleyadong may uniforme ang tumakbo palabas para salubungin siya, nakangiting maluwag. "Ate, nandito na kayo." Hindi ko narinig ang sagot ni Aling Rosing, ngunit nakita ko siyang tumango at ngumiti. Nang natural ang ngiting iyon ay hindi katulad ng ngiti niya sa akin o kay Dante o kay Miggy. Ito ay mas malambot, bahagyang parang kinatutuwa. Parang ang taong ito ay tunay na nasisiyahan sa kung nasaan siya at kung sino ang kasama. Pumasok ang empleyadong may uniforme sa loob, kasama siya, nagsara ang salaming pinto. Tumayo ako sa tabi ng isang tindahan ng taho, pinagmasdan ang tindahan mula sa kalsada. Pagkatapos ay lumakad ako papunta sa isang maliit na karinderya sa kabilang panig ng kalsada, pumili ng mesa, malapit sa bintana, at umupo. Umorder ako ng isang bote ng tubig. Habang umupo, nagsimula ang aking isipan na magtanong ng mga katanungan. Ano ang ginagawa niya rito? Nagpagupit? Nagfacial? Nagpapahinga? O inihahanda ang kanyang sarili para makipagkita sa isang tao? Ang isang taong tunay na nakaratay ay kadalasang nag-aalala sa gamot, sa physical therapy, sa mga check-up. Ngunit si Aling Rosing, ang nag-aalala siya, ay sa spa. Ilang saglit pa lumabas na si Aling Rosing mula sa tindahan. Sa kanyang kamay ay isang paper bag na may logo ng tindahan. Ang bibig ng bag ay bahagyang nakabukad na nagpapakita ng isang maliit na lalagyan na katulad ng pabango o body lotion. Ang kanyang buhok ay mas makintab na ngayon at ang amoy ng pabango ay naabot pa sa lugar ko kahit nasa kabilang panig ako ng kalsada. Tumayo siya sa harap ng tindahan, kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe. Ilang segundo lang isang ibang sasakyan ang dumating. Grab car, hindi ang orihinal na taxi. Mabilis siyang sumakay. Naghintay ako ng isang tibok ng puso, tapos nagsimula na ring lumabas ang aking motor mula sa kinalalagyan nito. Sa loob ng aking puso ay wala ng gulat. Puno na ito ng isang malamig na galit, hindi ang uri ng galit na nagpapabuga, kundi ang uri ng galit na nagpapalakas. Ang sasakyan ay lumabas ng maluwag na kalye at pumasok sa isang lugar na puno ng mga maliit na hotel at boarding house. Hindi sila malalaking establishment na may maluwang na lobby at makintab na sahig, mga katamtamang hotel lang. Makitid ang harapan, salaming pinto, reception desk sa loob. Ngunit ang katamtaman ng lugar ang nagpapalaki ng aking kaba, dahil ang ganitong lugar ay hindi mapapansin ng sinuman, sapat na malinis at maayos para manatili, ngunit hindi sapat na sikat para mapag-usapan. Hininto ng sasakyan sa harap ng isa sa mga hotel na iyon. Bumaba si Aling Rosing, hinawi ang kanyang mahabang jacket para takpan ang kanyang mga bukong-bukong. Tumingin siya sa kaliwa at kanan, mabilis, maingat. Pagkatapos ay pumasok siya sa section ng lobby. Hindi siya nag-aatubili. Hindi siya tumingin sa reception desk bilang isang bagong bisita. Tuwid siyang naglakad, ang bawat hakbang ay nagpapakita ng isang taong alam kung saan siya pupunta. Pinarko ang motor sa isang madilim na sulok, hindi masyadong malapit sa pintuan ng hotel. Kinuha ko ang aking telepono at sinimulang itago sa aking palad. Kamay ko ay nararamdamang malamig kahit mainit ang hangin. Wala pang 10 minuto, isang lalaki ang lumapit mula sa kabilang bahagi ng kalsada. 60 taong gulang, ngunit ang dating niya ay may kaayusan. Maayos ang suot na polo, plansado ang pantalon, makintab ang sapatos. Ang kanyang hakbang ay hindi nagmamadali, ngunit tiyak, tulad ng isang taong sanay na mabuhay nang hindi natatakot na matiyak ng sinuman. Tumigil siya sa labas ng hotel, kinuha ang kanyang telepono at nagmensahe.
Ilang segundo lang lumabas si Aling Rosing mula sa lobby. Hindi sila nagbatian tulad ng mga kaibigan na nagtagpuang hindi nagkita ng matagal. Naglakad si Aling Rosing papalapit sa lalaki. Ang lalaki ay inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Aling Rosing. Isang maikli at simpleng haplos, ngunit familiar. Hindi ito ang uri ng haplos na nagagawa ng mga taong nag-uusap lang ng ilang beses. Hindi tumanggi si Aling Rosing. Bahagya siyang lumingon at sabay na pumasok silang dalawa sa hotel. Nanatili akong walang kibo sa aking motor. Ang lahat ng mga gabing yumuko ako para masahin ang kanyang mga paa ay biglang lumabas sa aking isipan. Ang lahat ng beses na iniwanan ko ang aking plato sa hapagkainan para tumugon sa kanyang tawag. Ang tingin ni Dante sa akin tuwing humihinga ng mabigat ang kanyang ina at ang galit niya sa akin kapag nagsalita ako. Lahat ng iyon at sa katotohanan, si Aling Rosing ay hindi nagdurusa. Namumuhay siya ng tulad ng isang babaeng gustong mabuhay, may sariling pagpipilian, may sariling kasiyahan, at ang lahat ng aming pag-aalaga sa kanya ay dula lang ang naging dahilan ng posibilidad na iyon. Umaangal ang aking tiyan, hindi dahil sa gutom kundi dahil ang pakiramdam ng katotohanan ito ay nakakasakit sa isang lugar na mas malalim kaysa sa tiyan. Kinuha ko ang aking telepono, inangat ito ng maingat at nagsimulang kumuha ng larawan. Ngayon mas malapit na ako kaysa noong nakaraang pagkakataon. Mas maliwanag ang liwanag, mas malinaw ang aking kamay. Nakakuha ako ng ilang larawan, ang mukha ng lalaki ay bahagyang nakatagilid, nakikita ang dating si Aling Rosing, at pinakamahalaga ang sandali ng paglalagay ng kamay ng lalaki sa kanyang likod. Pagkatapos kong makuha ang mga larawan, hindi ko agad tiningnan ang mga ito. Ibinaba ko ang telepono at nagkunwaring tinitingnan ang aking sariling kamay, parang isang taong pagod na naghihintay. Nagsara ang pinto ng hotel. Tumingin ako sa paligid, walang nakakaalam na anumang bagay na kahanga-hanga ang nangyari sa sulok na iyon ng Maynila. Maingat na kumilos, binago ko ang aking postura at lumakad ng papalayo papunta sa isang tindahan ng pagkain sa gilid, bumili ng isang bote ng tubig at tumayo sa ilalim ng tolda ng tindahan. Doon lang, sa lilim, binuksan ko ang aking gallery at tiningnan ang mga larawan, mas malinaw kaysa sa lahat ng nauna. Hindi perpekto, hindi ito ang larawan ng isang profesional na mananaliksik. Ngunit sapat para makita ang mukha ng lalaki na bahagyang nakatagilid, para makita si Aling Rosing ng walang wheelchair at para makita ang sandali ng pagiging pamilyar sa isa't isa. Nagpadala ako ng mensahe kay Ate Hana ng isang linya. Ate, nakakuha ako ng mas malinaw na litrato. May sandali doon na inilagay ng lalaki ang kamay niya sa likod ni Aling Rosing. Agad na sumagot si Ate Hana. Mabuti. Itago ng maayos, huwag ilagay sa regular na album. I-backup sa ibang lugar. Sinunod ko siya. Gumawa ako ng nakatagong folder, binigyan ng walang kahulugang pangalan at inilipat ang mga larawan. Nagpadala rin ako ng kopya kay Ate Hana para sa kaligtasan, para kung mawala o masira ang aking telepono, may hawak pa rin. Sinabi ko ito ng parang exaggerated, ngunit ang ingat ay hindi kaaway ng matalino. Sa daan pa uwi, dumaan ako sa isang palengke at bumili ng mga pangangailangan, gatas para kay Miggy, gulay, itlog. Kailangan kong magmukhang normal ang lahat. Pag-uwi, si Aling Rosing ay nasa sala pa rin. Si Dante ay hindi pa nakakauwi mula sa trabaho. Ngumiti si Aling Rosing nang makita niya ang aking mga daladalang bag. Hala, napagod ka sa pamimili. Magaling ka talaga. May ikaw si nanay ay mapanatag. Narinig ko ang may ikaw si nanay ay mapanatag at sa loob ko, halos sumabog ang katawa. Mapanatag samantalang ilang oras lang ang nakaraan. Naglalakad siya ng may wine red na mataas na takong, sumakay sa taxi at pumasok sa isang hotel kasama ang isang lalaki. Hindi ako tumawa. Nagpatuloy lang akong dala ang mga bag papunta sa kusina. Sa kusina, naghugas ako ng gubzoy, ang tubig mula sa gripo ay maririnig ng dokrok. Malinaw iyon, normal iyon, ngunit ang loob ko ay malayo sa normal. Pinaalala ko sa aking sarili ang isang bagay na malakas at tiyak. Hindi na ako makakabalik sa dati, ngunit ang bawat hakbang mula ngayon ay kailangang tiyak.
Dahil ang suntok sa kalaban kailangang tumama ng eksakto, kapag natampal ng hindi tama, ikaw pa ang mananampal ng sarili mo. Pagkaraan ng ilang gabi, matapos na matulog si Miggy at si Dante, inilabas ko ang aking telepono at tiningnan ang mga larawan paulit-ulit. Pagkatapos, isang gabi, pumunta ako sa sala malapit sa altar ng aming kondo. Mayroon kaming maliit na altar sa sulok ng sala. Ang larawan ni Tatay Berto ay naka-frame ng maayos, may kandila, may ilang pasalubong. Lagi kong inaayos ang altar na ito. Sa aming kultura, ang paggalang sa mga yumao ay mahalagang bahagi ng buhay, may hinahangad, may pinananatili. Naalala ko na binanggit ni Dante noon na sa ilalim ng altar ay may kahon ng mga dokumento, mga papel na may kaugnayan sa aksidente, insurance, ospital. Hindi niya gusto itong tingnan, masyadong masakit, kaya iniwanan ko ito. Iniisip ko noon na ang pagbalik ng nakaraan ay kalupitan. Ngayon naiisip ko ito ng ibang paraan. Binuksan ko ang maliit na cabinet sa ilalim ng altar. Sa loob ay ilan pang envelope, isang makapal na sobre na nakatali ng rubber band na medyo dilaw na sa edad, at isang transparent na plastic na kahon. Inilabas ko ito at inilagay sa sahig. Tumitik ang puso ko dahan-dahan ngunit malakas, tulad ng isang taong papasok sa isang madilim na silid, nangangamba, ngunit nagpasya ng. Bago ko binuksan ang sobre, tiningnan ko muna ang paligid. Narinig ko ang TV ni Aling Rosing na mahinahon sa loob ng kanyang kwarto. Nakatutok pa rin siya roon. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Amoy ng lumang papel na hinaluan ng bahagyang usok ng kandila, lumalagos ito sa aking ilong. Sa loob ng sobre ay ang blotter ng aksidente, ang sertipiko ng kamatayan, mga pahayag ng pulisya, ilang invoice ng ospital, mga claim form ng insurance. Kinuha ko ang blotter ng aksidente, ang aking mga mata ay lumipas sa bawat linya ng oras, lugar, sasakyan, bawat salita ay parang may tinik. Aksidente Mayo 2022, maulan, madulas ang kalsada, nasangkot ang sasakyan, napaliko, bumaligtad. Si Tatay Berto ay namatay. Si Aling Rosing ay nasugatan, naulat na hindi na makalalakad. Lahat ng ito ay tinanggap ng lahat sa pamilya, nakapalaran, ngunit nang mas maingat kong binasa ang blotter, isang linya ang nagpigil ng aking hininga. Seatbelt ng passenger seat hindi nakakabit, nakaayos-ayos na parang inalis mula sa locking position. Driver seat seatbelt malakas na nakatali. Binasa ko ito ng 2 beses para matiyak na hindi ako nagkakamali. Passenger seat. Ayon sa ikinalat na kwento ni Dante, nakaupo roon si Tatay Berto para hindi makapagod sa pagmamaneho, at ang driver seat, si Aling Rosing, ang nagmamaneho. Kung aksidente ang nangyari, nang biglaan karaniwan ay parehong nakakabit ang seatbelt o pareho ring hindi, ngunit dito isa ay maingat na nakatali at ang isa ay hindi. Inilagay ko ang blotter sa sahig. Naupo akong tuwid, ang mga kamay ko ay naging malamig. Sa aking isipan, hindi ako nangahas na magkonklusyon ng isang bagay na nakakatakot. Ngunit isang tanong ang nananatiling nakatusok. Bakit ganoon? Binuksan ko ang bahagi ng insurance, isang papel na nagsasabi ng halaga ng bayad ay 1,100,000. Tiningnan ko ang numero at nangilabot ang aking likod. 1.2 million ay hindi maliliit na halaga para sa isang ordinaryong pamilya. Sapat para baguhin ang buhay ng isang tao at sapat rin para baguhin ang puso ng isang tao. Hindi ko iniisip na ang lahat ay dahil sa pera. Ngunit ang pera ay tulad ng apoy, hindi ito nag-uusisa. Ginagawa lang nitong mas malaki ang anumang bagay na nakalagay na sa loob. Kung may galit, may sama ng loob, may plano, ang 1.2 million ay maaaring maging kasangkapan ng pagbabago. Tiningnan ko pa ang mga medikal na dokumento. Ang bahagi ng physical rehabilitation ni Aling Rosing ay kakaiba, ang pagiging malabo, hindi katulad ng isang tunay na paralysis case na may malinaw na rehabilitation plan, schedule ng therapy, at regular na follow-up. Dito ay mayroon lang ilang pangkalahatang linya, walang malinaw na proseso. Naalala ko ang paulit-ulit niyang pagsasabi, sabi ng doktor, ngunit saan ang mga dokumento na nagpapatunay kung ano ang sinabi ng doktor?
Habang binabasa ko ang mga pahina, parang naliligo ako sa malamig na hangin kahit mainit ang gabi. 4 na taon akong nag-alaga sa kanya. Piniga ko ang aking mga paa, ang aking mga kamay, ang aking oras, at sa lahat ng panahong iyon, wala akong nakitang malinaw na record ng kanyang rehabilitation na nagpapatunay na tunay siyang nakaratay. Ang naisip ko noon na dahil siya ay trauma ang pinagdaanan ngayon, ang palagay ko ay ibang-iba. Kinuha ko ang aking telepono at dahan-dahang kinuha ng litrato ang mga mahahalagang pahina. Number 1. Ang blotter ng aksidente, lalo na ang linya tungkol sa seatbelt. 2. Ang insurance claim na may halagang ere 1.2 million. Number 3. Ang bahagi ng medikal na dokumento na napakamalabo ang proseso ng rehabilitation. Tapos agad kong ipinadala ang kopya kay Ate Hana na may isang linya. Ate, itago mo ito. Sa blotter ay may kakaibang detalye tungkol sa seatbelt ng passenger seat. Sagot ni Ate Hana mabilis. Ingat, anak. Ito ay mabigat. Huwag ipakita kanino man hanggang handa ka na. Bago pa man natapos ko ang aking pag-iisip, narinig ko ang boses ni Aling Rosing mula sa kanyang kwarto. Carla, anong ginagawa mo roon sa altar? Natigilan ako kumabog ang puso ko. Mabilis kong iniayos ang mga papel sa tamang pagkakasunod-sunod, nilagay muli sa sobre, at itinusok sa kahon. Tumayo ako, pinunasan ang aking mga kamay, at sumagot ng pinakanatural na posible. Naglinis lang ako ng altar. Nay maraming alikabok. Lumabas si Aling Rosing ng kanyang kwarto sa wheelchair, tumingin sa altar. Bahagyang nakinid ang kanyang mga mata sinusuri. Tapos ngumiti siya. Mabuti. Si Tatay Berto dapat lagi itong malinis. Sinabi niya iyon nang parang payo, ngunit sa loob ko, pakiramdam ko na naroon sa pahayag na iyon ang isang babala. Huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo dapat hawakan. Opo, Nay. Sagot ko lang. Pumihit siya papunta sa sala. Ang boses niya ay malambot na parang hangin. Huwag kang mapagod, anak. Parang nag-iisip ka ng marami ngayon. Nag-iisip ka ng marami. Muli ang mga salitang ito. Muli ang babala na nakabalot ng pagmamalasakit. Hindi ako sumagot. Pumunta na lang ako sa kusina at nagbuhos ng tubig. Tanghali ay nagluto ako ng payak, ngunit sa isipan ko ay patuloy ang pag-iipon ng mga katanungan. Si Dante ay minsan nagsabing bago ang aksidente, madalas mag-away sina Tatay Berto at Aling Rosing. Sinabi rin niya isang beses na nagrereklamo si Tatay Berto na lagi itong lumalabas si Nanay. Dati ay narinig ko iyon at hindi pinagtuunan ng pansin. Ngayon ibang-iba ang dating nito. At isang bagay pa, isinaalang-alang ko ang sinabi ni Dante na bago ang aksidente may natanggap siyang tawag mula sa ama niya. Isang tawag na naputol at sa background noon ay marinig ang mga boses na nag-aaway. Lahat ng piraso ay nagsisimulang magkakapatong at ang larawang nabubuo ay mas mabigat kaysa sa anumang nakita ko sa mga nakaraang araw. Pagkaraan ng ilang gabi na hindi ko nasabi sa kanya ang lahat ng aking natuklasan, pinili ko ang isang tamang sandali kinagabihan nang natulog na si Miggy at tahimik ang sala. Naghanda ako ng 2 baso ng mainit na tubig at inilagay ang isa sa harap ni Dante. Nakaupo siya sa sofa, tinitingnan ang TV, ngunit malinaw na hindi niya ito pinapanood. Dante, sinimulan ko ng mahinahon. Bago ang aksidente, madalas bang mag-away si tatay at si nanay? Napigilan siya, parang tinapak niya ang isang malamig na sahig nang hindi inaasahan. Tumingin siya sa akin, ang tingin ay maingat. Bakit mo binanggit iyon ngayon? Hindi ako umiwas. Gusto ko lang maintindihan. Mga bagay na dati ay hindi ko pinagtuunan ng pansin. Huminga si Dante ng malalim, dumapa sa likod ng sofa. Tumahimik siya ng matagal bago nagsalita. Oo, madalas silang mag-away. Si tatay ko ay mahirap mabot, sobrang mapagmasid. Si nanay naman, kilala mo na siya, hindi tinatanggap ang pagkastigo. Tumango ako ng parang pakikinig lang sa isang lumang kwento. Ang mga away nila tungkol sa ano? Umiling si Dante. Sa lahat ng uri, pera, paraan ng pamumuhay, tapos ang pagsasabing palagi raw lumalabas si nanay. Si tatay ay ayaw sa labis na pakikisalamuha ni nanay. Natigilan ako, palagi raw lumalabas si nanay.
Apat na salitang iyon ay tila may maliit na taga na dumating sa aking puso. Nagpatuloy si Dante, ang boses niya ay bumagsak ng kaunti. Si tatay ko ay nagsabi ng isang bagay minsan na narinig ko. Pinagsabihan niya si nanay na kung hindi titigil sa pakikipagkita sa iba, hindi na niya matitiis. Naramdaman ko na nanigas ang aking likod. Hindi ko agad nagtanong kung sino ang iba. Sinabi ko lang ng dahan-dahan, "Narinig mo ng malinaw?" "Oo," sagot ni Dante. Ang mga mata niya ay bahagyang namula ngunit hindi umaagos ng luha. Inilagak ko iyon sa isang sulok ng aking isipan. Iniisip ko na galit lang si tatay noon, kaya ganoon ang sinabi niya. Hindi ko na nagtanong pa. Nilunod ko ng mahirap ang aking kaba. Tinanong ko nang maingat paulit-ulit sa aking isipan ang mga detalye ng blotter tungkol sa seatbelt noong gabing nangyari ang aksidente. May kahit anong kakaiba ba? Tumingin si Dante sa akin, parang may nalaglag na isang bagay mula sa kanyang dibdibo. Nagsalita siya ng mabagal, kinukuha ang bawat salita mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sarili. Tinawagan ako ni tatay, bago ang aksidente ng ilang oras. Nasa trabaho ako noon, natanggap ko ang tawag ng sasagot na ako, narinig ko ang mga boses na nagtatalo sa background si tatay at si nanay. Hindi ko narinig ng malinaw kung ano. Niyakap ko lang ang telepono, tapos nawala ang signal. Tinawagan ko pabalik, hindi na naabot. Ilang oras ang lumipas, tapos may tumawag sa akin para ipaalam ang aksidente. Sa sala, iisang tunog ang narinig ko, ang ref na nag-turn off ng kaunti, isang malinaw na tik sa kadiliman. Hindi ko sinabi ang higit pa tungkol sa blotter ng aksidente, hindi pa oras. Ngunit ito ay sapat para magbago ang ritmo ng paghinga ni Dante. Itinawid ni Dante ang kamay sa aking kamay at nagtanong ng mababa, "Mayroon ka pang alam, di ba?" Tiningnan ko siya. Ito ang sandali kung nagsasalita ako ng labis, maaari siyang matakot at tumayo para iprotektahan ang kanyang sarili mula sa katotohanan. Kung hindi ako nagsalita ng sapat, maaari niyang muling itago ang lahat sa isang sulok ng kanyang isipan. Pinili ko ang isang pangungusap na sapat lang. "Mayroon ako. Ngunit gusto ko munang maging handa ka para kapag narinig mo ito, hindi mo sarili ang ibaliktad mo." Hindi agad sumagot si Dante. Hawak lang niya ang baso ng tubig, ang mga kamay niya ay banayad na gumagalaw. Pagkatapos ay narinig naming muli ang boses ni Aling Rosing mula sa sala, isang malahinahong ubo. Hindi malakas, isang ubo lamang na vuadu, sapat para mapansin. Tumingin si Dante sa akin, tumingin ako sa kanya. Parehong alam namin ang katahimikang iyon. Pumasok na lang ako sa kwarto para tingnan si Miggy. Nakahiga ang bata ng mahimbing, ang mukha ay tahimik. Sa labas, narinig ko pang ngayon si Dante na dahan-dahang bumalik sa sala at narinig ko ang boses ni Aling Rosing. "Anak, nandito ka na ba? Pinahintulutan ba kayo ng mga kaluluwa ng Panginoon na makauwi ng maayos?" Napakinggan ko ang boses ni Dante na sumasagot mahinahon, mababa. Naupo ako sa gilid ng kama ni Miggy. Pinagmasdan ko ang mukha ng bata at sa loob ng aking puso ay nagpaalala ako, mayroon akong larawan. Mayroon akong mga record, mayroon akong blotter ng aksidente, at ngayon, mayroon na rin akong isang asawa na nagsisimulang magising. Kailangan ko lang ng tamang oras at ang tamang paraan, dahil ang suntok sa kalaban ay kailangang eksakto, kung hindi, ikaw pa ang mananampal ng sarili mo. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng gabing iyon. Si Dante ay namumuhay pa rin, nang tulad ng dati pumunta sa trabaho, umuwi, nagtanong sa ina niya. Ngunit may pagbabago sa kung paano siya nakatingin sa paligid. May isang bagay na dati ay nakapatong sa kanyang mga mata na ngayon ay nagsimulang matanggal ng unti-unti. Isang umaga, sinabihan ko siya ng mahinahon, "Dante, may gustong ipakita sa iyo si Carla, pero kailangan mo ng matahimik na isipan, huwag ikaw ang maggawa ng konklusyon para sa aking lugar. Hayaan mo ang iyong sariling mata ang magsalita." Tumingin siya sa akin ng matagal. "Saan?" "Sa isang lugar sa labas." Ilang sandali lang. Nagpasabi ako kay Miggy na titingnan ng kapitbahay namin si Ate Ellen ang bata. Nang ilang oras, si Ate Ellen ay mabait, sanay na sa mga bata.
pababa na kami ni Dante sa elevator. Sa kotse, tuwid ang likod ni Dante parang isang mandirigma na papunta sa isang labanan na hindi niya nais, ngunit alam niyang hindi na maaaring iwasan. Hindi ko siya tinanong kung okay siya, malinaw na ang sagot. Pumunta kami sa hotel. Sa labas ng hotel, si Kuya Romel ang katoto ni Ate Hana na ka-manager sa hotel ay naghihintay sa isang sulok ng lobby. Niyakbatan niya si Dante bilang bagong bisita at tahimik na sinabi, "Dalhin ko kayo sa monitoring room, maikling pagtingin lang." Pumasok kami sa isang maliit na silid sa likod ng reception desk. Maraming monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng hotel lobby, elevator, corridor. Pinindot ni Kuya Romel ang ilang buttons. Pumili ng tamang petsa at oras. Lumabas sa screen ang lobby ng hotel at sa tamang oras na iyon, lumabas si Aling Rosing. Walang wheelchair, walang kumot sa mga hita, walang hitsura ng pagod. Tuwid siyang naglakad ang ulo ay bahagyang nakaangat, ang bawat hakbang ay malinaw at tiyak. Sa kanyang paa, ang wine red na mataas na takong. Narinig ko si Dante isang malakas na pagsipsip ng hangin, ngunit hindi siya nagsalita. Pina-rewind ni Kuya Romel ang footage, ang sandali ng pagpasok ni Aling Rosing, ang sandali ng paglapit ng lalaki mula sa labas, at ang pinakamahalaga ang sandali ng paglalagay ng kamay ng lalaki sa likod ni Aling Rosing at ang kanilang pagsama sa elevator. Nang matapos, si Dante ay tumalikod ng bahagya, ang kanyang likod ay humihinga ng mabilis at mabilis. Pagkatapos ay nagsalita siya sa kapatid na lalaki ni Ate Hana, ang boses ay liyamado, "Salamat po." Sa labas ng hotel, tumayo si Dante sa bangketa. Tiningnan niya ang agos ng mga sasakyan sa kalsada, hindi siya nagsalita ng matagal. Sa wakas ay lumingon siya sa akin, "Umuwi na tayo." 2 salita lamang, ngunit alam ko kung ano ang ibig sabihin. Gusto niyang harapin ito ngayon, bago pa man muli siyang mahanap ng pag-iisip na gustong magbigay ng katwiran. Pag-uwi, si Aling Rosing ay nasa sala, ang TV ay mahinahon, hawak ang kanyang telepono. Nang makita si Dante, ngumiti siya ng dati-rati. "Anak, bakit ka maaga? Kumusta si Carla?" Hindi sumagot si Dante agad. Tumayo siya sa harap niya payapa, ngunit ang boses ay malinaw. "Nanay, kailan ka pa nakalalakad?" Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos nagsimula si Aling Rosing na gumanap muli. Bumuka ang kanyang mga mata ng malawak, nagkunwaring magulat. "Anong sinasabi mo, anak? Nakaratay ako ngayon, hindi mo ba nakikita?" Tumango si Dante, ngunit ang boses ay malamig. "Nakikita ko. Nakita ko rin si nanay na naglalakad ng may mataas na takong. Nakita ko si nanay na pumasok sa hotel. Nakita ko ang taong may kamay sa likod mo." Namatay ang ngiti sa mukha ni Aling Rosing, parang ilaw na biglang pinatay. Nagbukas siya ng bibig, ngunit wala siyang lumabas na salita. Ang mga mata niya ay naghanap ng lakas para magpatuloy, ngunit si Dante ay nagtiis. Kinuha ni Dante ang kanyang telepono at ipinakita ang isang litrato. Hindi niya ito pinahiwatig o pinalaki. Inihain lang niya ito sa harap ni Aling Rosing ng tiyak at dahan-dahan. "Wag na sabihin ni nanay na napagkamalan ko ang nakita ko. Sarili kong mga mata ang gumawa nito." Humawak si Aling Rosing sa armrest ng wheelchair, ang mga kuko niya ay manilas na, nagiging maputi sa pagpindot. Sandaling lumipas, nagpalit siya ng diskarte, ang boses niya ay naging matibay at matalim. "Sinundan mo ako." Ngumisi si Dante nang may kapaitan, ang ngiting parang hiwa. Nagdulang 4 na taon si nanay, tapos tinatanong ni nanay kung sinundan ka ba namin? Agad na lumingon si Aling Rosing sa akin, ang mga mata niya ay nagiging mapanganib. "Ikaw ito si Carla, di ba? Ikaw ang nag-utusan sa anak ko." Huminga ako ng malalim at sumulong ng isang hakbang mahinahon, walang galit sa boses ko. "Nay, inilagay ko sa mesa ang isang bagay. Hinihiling ko lang na tingnan." Inilagay ko ang nakalimbag na kopya ng bahagi ng blotter ng aksidente, ang linya tungkol sa seatbelt. Hindi ko ito itinapon o pinalo sa mesa. Inilagay ko ito ng mahinahon, tulad ng paglalagay ng isang timbangan sa pagitan namin. Mayroon itong isang linya na nais ko lamang itanong. Sa aksidente, ang seatbelt ng passenger seat ay hindi nakakabit, na kursa ng parang naalis sa locking position.
Ang driver seat ay matibay na nakatali. Ang tatay ay nakaupo sa passenger seat. Ang nanay ang nagmamaneho. Tumalon si Dante, narinig niya ang aking mga salita, at ang kanyang mukha ay naging maputi habang dahan-dahing lumabas ang tinutukoy ko. Tumahimik ang buong silid. Si Aling Rosing ay hindi na umatungal, hindi na umaiyak. Ang mga kamay niya ay nanatiling mahigpit sa armrest ng wheelchair, ang mukha niya ay puting-puti. Hindi ang kulay ng isang maisakit, kundi ang kulay ng isang taong nahuli na sa gitna ng kanyang dula. Nagsalita si Dante mahinahon, dahan-dahan, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang taong nagpasya na, "Nanay, hindi kita inakusahan ng kahit ano, ngunit ang mga ito, hindi ito basta-basta maipapawala ng isang ngiti o isang luha. Kailangan naming malaman ang katotohanan." Sinabi ni Aling Rosing, nang mahinahon ang boses, ay parang nasira na ang lakas. "Gusto ba ninyong ikulong ang inyong ina?" Umiling si Dante mabagal, matibay. "Hindi. Gusto ko lang na mabuhay ang aking pamilya nang walang nanlilinlang sa amin." Kinagabihan, tumawag si Dante sa kanyang pinsan na nagtatrabaho sa isang legal firm. Mahinahon ang usapan, walang galit, walang pagmamataas. Ngunit ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagpapakita ng isang taong nagpasya ng humingi ng tulong para sa legal na paghihiwalay ng tirahan. Binago ang mga pangalan ng mga autorisadong gumagamit ng parking card. Ipinaalam sa building management na ang spare key ng kotse ay hindi na ilalabas pa ng kahit sino na hindi kami. Pinalitan ang lahat ng spare key ng bahay. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nag-ingay. Ngunit bawat aksyon ay isang pagputol ng isang sinulid na matagal nang nakatali sa aming buhay. 2 linggo pagkatapos, lumipat kami ng tirahan, isang mas maliit na apartment sa ibang bahagi ng Maynila, malapit sa eskwela ni Miggy. Si Aling Rosing ay nanatili sa orihinal na kondo dahil mayroon siyang bahay, mayroon siyang pera, at dahil mayroon siyang lakas na magsariling pamuhay. Wala na siyang dahilan para manatiling nakakapit sa amin. Ang mga tsismis sa loob ng condominium ay kumalat ng mabilis tulad ng ambon pagkatapos ng ulan. Nagsasabi ang mga tao na nagdulang si Aling Rosing ng pagkakatay, ang ilan ay nanghusga sa kanya, ang ilan ay nagsalita tungkol sa aksidente ng may ibang tono kaysa dati. Ang mga kaibigan niya sa Senior Citizens Club ay unti-unting huminto sa pagbisita, at ang lalaki na may makintab na sapatos, wala na rin siya. Kapag ang isang relasyon ay nakabatay sa lihim, kapag nalantad ang lihim, ang relasyong iyon ay natutunaw tulad ng asin sa ulan. Si Dante, mula nang lumipat kami, mas tahimik siya ngayon kaysa dati, ngunit mas totoo. Ang mga salita niya ay mas kaunti, ngunit ang kahulugan nito ay mas malalim. Isang gabi, habang kumakain kami ng tatlo, nagsalita siya ng mababa. "Carla, naiwan kita ng matagal." Paumanhin. Hindi ako sumagot ng mahaba. Tumango lang ako at sinabi, "Alam ko, mayroon mga sugat na hindi na kailangan pang paulit-ulitin ang kwento, kailangan lang malaman ng taong nagdulot ng sugat na titigil na siya, at ngayon natigil na siya. Sa aming bagong apartment, maliit lang ang sala ngunit mas malaya ang pakiramdam. Walang wheelchair na nakaharang sa gitna. Walang tawag na nagmumula sa ibang kwarto tuwing nasa pinakakailangan kong sandali. Walang mga buntong hininga na kahulugan ay utos. Isang gabi, si Miggy ay gumuhit sa mesa, makulay na drawing ng aming pamilya. 3 figura, isa sa bawat isa sa amin, at malalaki ang ngiti ng bawat isa. Kinuha ko ang drawing at tiningnan ito ng matagal. Sa aming tahanan dati, ang katahimikan ay nagsilbing babala. Sa aming bagong tahanan, ang katahimikan ay nagsisilbing pahinga. Sa buhay, may mga oras na kailangang natutuhan nating ang isang mahirap na aral. Ang pagmamahal sa mga mahal natin ay hindi nangangahulugang ipinipikit ang mata sa kanilang mga maling gawa. Ang pagiging matiisin ay hindi nangangahulugang hayaan ang sinuman na gawing kasangkapan ang iyong kabutihan. At ang pagiging tapat sa iyong pamilya ay hindi nangangahulugang sundin ang lahat, kundi pangalagaan ang mga tunay na kailangan ng proteksyon. Ang paggalang dapat ibigay sa tamang lugar. Ang pagmamahal kailangang itayo sa katotohanan.
at ang tahanan dapat maging lugar ng kapayapaan, hindi isang entablado. Napag-aralan ko ang lahat ng ito ng mahirap, ngunit ang mga aral na natututunan natin sa pinakamahirap na paraan iyon ang mga aral na hindi na natin malilimutan kailanman. Katapusan,